Ako po si Jack. Ito namang isang katabi ko ay si Manuel. Kapatid ko siya. At ang mga kasama namin mga tauhan namin. Anak po kami ni Don Gordon. Narito lang po kami para pag-usapan ng Tungkol sa lupa na gusto niyong bilhin? Kung yun ang pakay ninyo, umuwi na lang kayo sa inyo. Wala akong balak na ibenta ito sa inyo. Ang titigas ng bungo ninyo. Nagpunta na kayo nung nakaraang buwan. Nandito na naman kayo. Akala nyo siguro hindi ko alam kahit na nag-iiba lang kayo ng tao na pinapupuntahan, no? Nanay, pakinggan niyo muna kasi mga sasabihin ko. Baka lang naman magustuhan niyo yung mga offer namin. Kahit ano pa yan, wala naman akong pakialam. Hindi ko ibebenta ang lupa kong ito dahil narito ang lahat ng alaala ng angkan ko. Sige na, umalis na kayo. Hindi naman mawawala ang alaala ng angkan mo eh. Dadagdagan pa nga natin ng mga bagong alaala. Magagandang alaala. Mangyayari lang yon kapag binenta niyo sa amin tong lupa. Huwag kayong mag-alala. Hindi naman namin kayo babaratin eh. Hindi ako interesado sa pera na mayayaman. Kesa gamitin niyo ang perang yan sa pagpupersang mapapayag ang mga gaya kong dukha. Bakit hindi niyo na lang gamitin ang perang yan para makatulong sa mga mahihirap? Manang, hindi naman namin obligasyon ng mahihirap eh. Kasalanan nila kung bakit mahirap at miserable ang buhay nila. Anak-anak ng marami, tapos kapag hindi na kayanin buhayin, iaasa sa ibang tao? O kaya naman sa gobyerno? Ito namang gobyerno, bibigyan sila ng tulong. Bibigyan sila ng kung ano-ano na dapat mas binigyan na lang nila yung tulong nila dun talaga sa mga taong may plano sa buhay. Sa mga taong talagang nagtatrabaho para mabuhay. Hindi sa mga taong nag-anak ng marami. Hindi nagtrabaho. Walang kabuhayan kundi mamburaot. Ang problema kasi sa sistema, kung sino pa ang mga nag-anak ng hindi handa, sila pa ang laging pinagbibigyan. Kaya wala kaming obligasyon sa mga mahihirap. Narating namin ang lahat ng meron kami dahil pinagsikapan namin. Kaya dapat, ganun din sila. Uy, ano ba pinagsasabi mo? Wala nang connect sa pakay natin yan, ha? Manahimik ka nga lang dyan. Wala kang alam dito. Kahit ano pa yung sabihin mo, wala akong pakialam. Hindi ko kayo papayagang mabili ang lupa na meron ako. Umalis na kayo, bago pa ako makagawa ng isang bagay na hindi niyo magugustuhan. Ay nako, huwag tayo magbanta manang ha. Hindi nyo alam kung anong kaya namin gawin. At nagbabanta ka na rin. Hindi naman siya nagbabanta. Binibigyan ko lang kayo ng sapat na ideya kung ano ang pwedeng mangyari kapag gumawa kayo ng hindi maganda. Kung inaakala mong matatakot ako sa inyo dahil armado kayo at matanda na ako, abay nagkakamali kayo. Wala akong kinatatakutan na kahit na sino, kahit ang tinuturing nyo pang Diyos. Manang naman, nasali pa ang Diyos. Nagpapahinga na si Lord sa itaas kasi gabi na. Kung sana pumayag na kayo ngayon, di sana hindi na tayo nagkakaroon pa ng ganitong pagtatalo. Kasabay ba ng pagdami ng pera ninyo ang pagliit ng utak mo, iyo? Ano bang hindi mo maintindihan sa dalawang salitang ayaw ko? Kailangan ko ba bang ipaliwanag sa iyo ng mano-mano para maunawaan mo? Mukha ka kasing tanga eh. Ganyan bang anak ng mayayaman? Maangas lang pero hindi nag-iisip? Manang, wag niyo akong iniinsulto. Baka hindi niyo lang kapag ako nagalit, dito na rin kayo humimlay. Nako ha, ako ba talagang tinakot mo? Mas magiging masaya nga ako kung dito ako hihimlay. Pero hindi naman ako papayag na kayo ang magiging dahilan ng pagkawala ko. Kaya wag mo akong tinatakot. Wala kayong alam sa kung ano man ang kayang gawin ng isang matandang kagaya ko. Jack, ako na nga muna ang kakausap. Dinadaan mo kasi sa angas at init ng ulo eh. Manahimik ka dyan! Wala kang alam sa ganito. Hayaan mo ko! Puro ka walang alam. Di mo naman magawa ng maayos. Sinabi ng manahimik ka na eh. O di ba? Pati kayo magkapatid, hindi magkasundong dalawa. Ganyan kasi ang mga mayayaman. Puro lang pera ang nasa utak. Kaya hindi nila alam ang halaga ng pamilya. Umalis na kayo. Nakakainis kayo. Hindi na ako natutuwa ha. Wala kayong mapapala sa akin dito. Noong mga sandaling yon,
Wala nang nagawa ang magkapatid na Emmanuel at Jack. Naglakad na lamang sila palabas sa lugar na yon. Pagdating nila sa kalsada, gigil na gigil si Jack kay Emmanuel. Bigla na lamang nitong sinuntok ang lalaki at dinakma ang kwelyo. Dinikit ng mariin sa van at saka pinagsusuntok ulit. Hindi pa sana ito titigil kung hindi lang umawat ang isa sa mga tauhan nila. Sir Jack, ama na yan. Mas lalo lang magagalit si Don Gordon sa inyo eh. Kapag pati kayong dalawa hindi nakakasundo. Ito kasing siraulong to eh. Lakas makialam, wala namang alam. Hindi nga makapag-ambag sa pamilya namin. Kaya nga ako tumutulong sa'yo para may ambag ako eh. Pero ayaw mo naman eh. Ayaw mo kasing masapawan. Takot kang mapansin ni Papa ang potensyal ko. Anong potensyal? Wala ka nun, no? Naiibang ka na ba? Kung meron ka nun, di sana ikaw ang pinagkakatiwalaan ni Papa. Ikaw nga ang laging pinagkakatiwalaan. Pero tingnan mo naman ang nangyari oh. Palpak na naman. Ang dami mong ginagawa na hindi naman nagiging maayos ang resulta eh. Ganyan kasing nangyayari kapag unang ginagamit ang angas at yabang kaysa sa utak. Abat tarantado ka? Kapag hindi kayo tumigil dalawa, ngayon pa lang tatawag na ako kay Don Gordon. Aba, at nakikialam ka rin talaga, no? Kasama sa trabaho kung panatilihing maayos ang sama ng bawat isa sa gitna ng mga operasyon natin. Kaya may karapatan akong magsumbong kapag tingin ko hindi kayo mapigilan. Pasensya na pero ito ang sinabi sa akin ni Don Gordon sa akin eh. Biglang kumalma si Jack noong mga sandaling yon. Ito na rin mismo ang nag-ayos ng kwelyo ng binatang si Emmanuel. Jaime, wag na. Wag mo nang ipalam to kay Papa Paano mo lulusutan ng sugat mong yan sa labi? Di, sasabihin ko na lang na nagalit ang matanda at saka binato ko ng kung ano. Ayusin mo gali mo, Emmanuel. Sinama kita rito hindi para umepal. Sinama kita rito para matuto ka kung ano ang ginagawa sa mga ganitong uri ng operasyon. Kaya manahimik ka na lang palagi. Para wala tayong nagiging problema. Mga bata, tara na! At umalis na nga ang grupo ni Jack para umuwi. Maya-maya. Kumusta lakad ninyo? Pumayag na ba matandang pinakakausap ko sa inyo? Siya ngayon, hindi pa siya pumapayag. Pero, hindi namin siya titigilan. Baka masyado lang siyang nabibigla sa biglang paglitaw namin sa lugar niya eh. Bukas na bukas, Luther! Paano hindi pumayag? Ano ba kasi makikipag-usap ang ginawa mo? Matanda na yon. Madali lang bulahin na matatanda. Ikaw talaga, Jackson. Bakit nabigo ka pa rin, ha? Pa, marami siyang sinasabing dahilan eh. Isa na ron yung naroon daw yung mga alaala ng angkan niya. Kaya mahirap talaga siyang makumbinsi. Pero ano? Puro ka pero. Nung nakaraan, palpa ka rin. Hindi ka ba nadala? Tapos ngayon ito na naman? Ano ba bang magagawa mong tama, Jackson? Alam mo, kaunting-kaunti ka na lang talaga eh. Hindi na kita pagkakatiwalaan. Alam mo naman na kailangan natin ng lupa na yon. Kailangan sa susunod na taon maitayo na natin ang stadium ng sabungan natin. Pero kukupat-kupat kang kumilos eh. Hindi ka naman ganyan dati. Habang tumatagal patanga ka ng patanga. Ginagawa ko naman ang makakaya ko, Papa eh. Pwes, gawin mo rin yung mga tingin mo na hindi mo kaya. Hindi kita pinalaking matapang at matatag para maging mahina ng ganyan. Buisit! Maganda na sana ang araw ko ngayon eh. Sinira mo pa. Babawi ako, Papa. Babawi ako. Abay dapat lang bumawi ka. Kasi kung hindi, baka mapuno na ako sa'yo. Kilala mo naman ako kung paano ko magalit, Jackson. Sa lahat ng tao rito, ikaw ang nakakalam kung paano ko maging demonyo. Tumango na lamang ang lalaking si Jack. Nakayuko lamang ito at hindi makatingin ng maayos sa kanilang ama. Matapos ang pag-uusap na yon, ay umalis na rin ang Don. Nakahinga na rin ng maluwag si Jack. Buti na lamang ay hindi siya nakatikim ng pananakit kay Don Gordon. Si Emmanuel naman nagtungo na lamang sa madalas niyang tambayan sa mansyon. Ang lumang fountain na tanging mga ilaw na lang sa paligid nito ang nagpapaganda. Agad niyang sinindihan ang natitirang sigarilyo sa bulsa. Wala na siyang pakialam kahit na yupi-yupi na yon.
Nakahanda na ang hapunan. Kakain na kayo. Si Don Gordon umalis eh. May kailangan siyang asikasuhin. Jaime, matagal ka na rito sa amin, di ba? High school pa lang ako, tauhan ka na ni Papa. Tanong ko lang, paano mo natitis yung sistema at kultura sa pamilyang ito? Wala naman akong pakialam sa kultura at pamilya ninyo eh. Ang kailangan ko lang naman gawin ay makisama at sumunod sa utos. Hindi ako nagtitiis sa sistema. Nakikibagay ako sa sistema. Kapag ikaw ay nasa lugar na hindi mo kontrolado ang takbo ng kapalaran, wala kang ibang dapat gawin kundi ang sumunod sa agos. Kung hindi mo gusto ang sistema, edi umalis ka, lalo na kung wala kang kapangyarihan para baguhin ito. May tama ka naman sa sinasabi mo. Pero kahit na napapagod na ako sa sistema, naroon pa rin talaga yung pagnanais ko na makatulong kay Papa eh. Kahit na kailan kasi, hindi ko man lang siya narinig na naging proud siya sa akin. Iba ang kahulugan ng proud para sa kanya. Hindi mo basta maririnig yon kung hindi ka gagawa ng mali na makakapagdulot ng kasiyahan sa kanya. Mali na pagpapasya sa kanya? Parang ang labo ah. Kagaya na lang ng ginagawa ni Jack sa matanda kanina. Maling-mali. Pero ikakasaya ng ama nyo yun kapag nakuha nyo yung lupa. Kung kaya mong gawin ang mga ganong klase ng bagay, saka mo lang maririnig ang isang salita na gusto mong marinig mula kay Don Gordon. Ang dami mong alam eh, no? Ang astig mo talaga. Sana nga wala na akong alam eh. Kasi minsan, mas tahimik pa ang buhay ng mangmang kaysa sa taong marunong at may nalalaman. Ha? Anong ibig mo sabihin? Wala. Huwag mo na intindihin. Sumunod ka na lang sa loob kapag nagutom ka na, ha? Naglakad na lang papalayo ang tauhan nilang si Jaime. Napapailing na lamang si Emmanuel noong mga oras na yon. Tumayo siya at sumilip sa loob. Nakita niyang kumakain ng kuya niyang si Jack. Dahil gusto niya talagang makatulong, naisipan niyang balikan ang matandang babae sa lugar na ito. Wala siyang ibang kasama. Tanging siya lang. Naisip niya kasi na baka mas makinig ang matanda kung siya lang ang pupunta at mahinahon nitong kakausapin. Ano naman ang ginagawa mo rito? Kanina lang narito kayo Hindi ba talaga nakakaintindi ang mayayaman? Sinabi ko nang hindi ko ibebenta ang lupang ito. Lumayas ka na, bago pa ako mawala ng pasensya sa iyo. Hindi naman po ako narito para makipag-away o para sa lupa. Nagsalubong ang kilay na matanda at sa loob-loob naman ni Emmanuel, kampante siyang kakalma ang kaharap niya. Hindi malaman ni Emmanuel na noong mga oras na yon, tila naisantabi na muna niya ang tungkol sa lupain na dapat nilang makuha. Habang papunta kasi siya roon, napagtanto niya na parang kailangan niyang malaman ang malalim na dahilan na matanda. Kaya naman, yun ang bagay na gusto niya munang mapag-usapan. Wag po kayo mag-alala. Hindi po ako kagaya ng kapatid ko. Bakit naman ako maniniwala sa iyo? Pareho lang naman kayong mayayaman. Hindi ako makikipagtalo tungkol sa lupa. Ang gusto ko lang pong malaman kung anong meron sa lupain na ito. At kung bakit sobrang mahalaga ito sa inyo. At bakit mo naman gusto malaman? Anong binabalak mo? Gusto ko po kasing mas maintindihan kayo. Gusto ko pong maintindihan kung bakit may mga taong kagaya ninyo na mas pinipili ang mga alaala kaysa sa pera. Sa puntong ito, tila naging kalmado na rin ang matandang babae. Hindi niya pinapasok si Emmanuel sa bahay, pero umupo sila sa harapan ng lamesa na yari sa kawayan. Tingin ko, iba ka talaga kumpara sa kumausap sa akin kanina. Hindi naman po sa pagbubuhat ng bangko pero hindi po talaga kami pareho ng ugali Sa amin kasi, si Kuya Jack ang laging napapansin. Siya ang laging inaasahan ni Papa. Habang ako naman, itsapuera lang. Wala siyang tiwala sa akin Wala siyang bilib. Kasi, yung mga panganay lang ang laging magaling. Pero kahit na ganun, napalaki naman ako na maayos ni Mama Bago siya namatay, naiparamdam niya sa akin ang tunay na pagmamahal ng isang ina. Kaya
masasabi ko pong malayo talagang ugali namin sa isa't isa. Ito nga pong pagtangkang bili ng lupa, hindi ko naman po gusto eh. Pero yung papa namin, talagang makulit. Ay nako, nabanggit ko na naman ang lupa. Sabi ko, hindi natin isasali yun sa usapan eh. Sa lupain na ito, dito sila lahat nakalibing. Oh, ito pong malawak na kapatagan na to, hanggang doon? Libingan nila? Oo. Ito ang tila sementeryo ng mga kadugo ko. Mga angkan ko mula pa noong unang panahon. Mawalang galang na po ah. Pero ano po bang nangyari sa nakaraan at bakit dito sila nakalibing? Isang masayang baryo ang lugar na ito nung bata pa ako. Ang kaso nga lang, dumating ang mga tao at pinagpapapatay nila ang mga kamag-anakan ko. Iilan lang ang mga nakaligtas. Karamihan ay mga bata pa. Nang mawala na ang mga armadong lalaki, bumalik kami para ilibing dito ang mga kamag-anak namin. Dito na rin ako lumaki. Dito na ako nagkaroon ng asawa at mga anak. Ah, oo nga po pala. Nasaan nga po pala yung pamilya ninyo? Yung mga anak ko, wala na rin silang lahat. Patay na rin. Pero yung bunso kong anak, bago siya nawala, nagsilang siya ng isang sanggol. Yun ang natitira kong kamag-anak. Nasan po siya? Bakit wala naman po kayong kasama? Pasensya na po at marami akong tanong ah. Siya si Emily. Wala siya dito. Pinapunta ko siya ng Maynila para maging normal ang buhay niya. Gusto kong maranasan niya ang simpleng buhay. Nag-aaral siya roon. At sa susunod na 2 buwan, uuwi na siya rito kapag nakapagtapos na siya. Kaya po pala mahalaga sa inyong lupang ito. Parang ito na rin pala talaga ang buhay ninyo. Kaya nga kahit patayin ako rito, hindi ako aalis sa lugar na ito. Narito ang mga mahal ko sa buhay. Narito ang lahat ng alaala na kahit na kailan, hindi ko nakakalimutan. Kaya nga ngayong narinig mo na ang kwento ko, sana'y naiintindihan mo kung bakit ayaw kong ipagbili ang lupang ito. Sa puntong yon ay tila nagbago na ang pananaw ni Emmanuel. Tutol na siya sa pagbili ng lupa na matanda. Para sa kanya, isang malaking kabastusan sa pagkatao ng Ali kung mawawala rito ang lupang iniingatan. Pasensya na po kayo manang ha. Pasensya na kung ganun yung ginawa ng kapatid ko at ng ama ko. Huwag po kayong mag-alala. Bukas, kakausapin ko si Papa. Susubukan kong baguhin ang isip niya para hindi na niya to bilhin sa inyo. At bakit mo naman gagawin yon? Hindi mo naman ako kilala. Hindi ko pa nga nasasabi ang pangalan ko pero bakit mabait ka sa akin? Mabait? Hindi ko po masasabing pagpapakabait itong ginagawa ko. Siguro, isipin na lang natin na kailangan kong gumawa ng tama. Kasi yun naman talagang dapat gawin, di ba? Nag-iba ang pananaw ko. Pananaw po saan? Hindi pala lahat ng mayayaman ay masama ang ugali. Meron din palang mga kagaya mo ang may mabuting puso. Ang turo po kasi sa akin ng nanay ko nung bata pa kami, palaging mas mahalaga ang buhay ng tao kaysa sa kahit na anumang yaman. Kaya naman, naisip ko na kung mawawala sa inyo ang lupa, edi parang nawala na rin ang buhay ninyo. Ano nga ulit ang pangalan mo? Emmanuel po. Ako naman si Fatima. Aling Fatima na lamang ang itawag mo sa akin. Sige po, Aling Fatima. Umuwi ka na sa inyo, Emmanuel. Delikado na. Anong oras na rin? At teka, dalhin mo pala ito. Ano po yan? Isang simbolo. Medalyon. Walang gagalaw sa iyo kapag pinakita mo yan. Walang gagalaw? Ano pong ibig niyo sabihin? Huwag ka nang magtanong. Maglakad ka na at umuwi. Sige po. Maraming salamat po. Maraming salamat din sa pangunawa mo. Binago mo ang pananaw ko sa mayayaman. Ngumiti na lamang ng malapad ang lalaki. Naglakad na rin siya paalis.
sakay ng motorsiklo na pinarada niya sa gilid ng kalsada, nakabalik din siya kaagad sa mansyon. Bakit na siya nang hagdanan nang makita niya si Jaime? Alam ni Jaime na lumabas siya ng bahay kaya agad siya nitong kinausap. Ano? Saan ka galing? Ha? Diyan lang. Bumalik ka doon? Inutusan mo ba ako? O nagtatanong ka? Kapag nalaman ni Don Gordon ang ginawa mo, malilintikan ka. Kapag nalaman ni Papa, ikaw lang ang sisisihin ko. Tayong dalawa lang naman ang nakakaalam eh. Pasaway ka talaga. Kinabukasan ng umaga, nakakuha ng pagkakataon ng lalaking si Emmanuel para kausapin ang kanyang ama. Buong akala niya ay maintindihan siya ng matandang lalaki. Pero ang inaakalang maayos na usapan ay magdudulot lang pala ng pagkasira ng araw para kay Don Gordon. Tarantado ka talaga kahit na kailan no? Anong pumasok sa utak mong walang laman para sabihin sa akin na itigil na ang kagustuhan kong bilhin ang lupang yon? Alam mo ba kung gaano kahalaga ang lupang yon hindi lang sa akin? Pati na rin sa iba pang umaasa na may tatayo ko yon? Wala ka kasing alam kaya ang dali-dali lang sabihin na itigil yun eh. Wala ka nang silbi sa akin. May gana ka ba talagang kontrahin ang mga plano ko? Hindi naman sa kinokontra ko, Papa. Ang gusto ko lang naman maintindihan nyo kung bakit ayaw ibenta na matanda yung lupa nila. Pa, baka hindi ang lupang yun ang para sa inyo. Maraming alaala matanda ron eh. Naroon din nakalibing yung mga kamag-anak niya at mga kadugo niya nung mga panahon pa ng Kastila. Igalang na lang sana natin kung ano man ang iniingatan niya. Wala akong pakialam sa kung ano man ang dahilan niya. Wala akong kailangang intindihin. Dahil kahit na anong mangyari, kailangan matuloy ang pagtatayo ng sabungan. At ikaw, manahimik ka sa isang tabi kung wala kang may tutulong. Pero pa, maging makatao naman sana tayo. Kawawa naman yung matanda at mapupunta sa akin ang lupa sa kahit anong paraan na alam ko. At walang makakapigil sa akin. Kapag hindi ka pa tumigil sa kakaganyan mo, malilintikan ka sa akin, Emmanuel! Padabog na umalis ang kanyang ama. Hindi na siya nakapagsalita pa sa takot na baka masaktan lang siya nito. Napayuko na lamang siya. Nakaramdam siya ng lungkot para kay Aling Fatima. Bida-bida ka kasi. Oh, ano bang naisip mo't ginawa mo yan? Ganyan ang napapala ng mga tanga. Alam mo nang gustong-gusto ni Papa ang lupa na yun tapos sasabihin mong wag nang ituloy? Nag-iisip ka ba talaga? At least ako, kahit palpak ako, walang pakialam si Papa. Ikaw, kapag pumalpak, tingin niya sa'yo walang kwente, walang dulot, walang silbi. Ba't tarantado ka? Hoy! Tigil nyo na nga yan! Yak ka na naman, nakikialam ka na naman eh. May karapatan akong makialam dahil ang bilin sa akin ni Don Gordon, bantayan ko nga kayo. Kapag nagkapatayan kayong dalawa, ako may kasalanan. Oo na! Dami mo pang sinasabi. At ikaw, Emmanuel ayusin mo utak mo Malapit na ako mapuno sa'yo. Opo, kuya. Opo ka pang nalalaman. Sipain ko mukha mo dyan eh. Naglakad na lang din paalis ang lalaking si Jack. Nakahinga naman ng maluwag si Emmanuel. Pero sa kabilang banda, nangihinayang din siya dahil hindi pumayag ang kanyang ama. Bakit gusto mong matigil yung pagbili ng lupa? Narinig mo naman kanina, di ba? Ang ibig ko sabihin, bakit ka naawa sa matanda? Hindi mo naman kilala yun. Naawa ko kasi pakiramdam ko, ang dami na niyang pinagdaanan at ang lugar lang na yun ang nagsisilbi niyang sandalan. Nakakaawa kasi, pinipressure natin siya. Wala naman tayong magagawa eh. Pareho ba tayo ng pananaw sa bagay na yon? Kahit nakapareho man tayo o hindi, wala naman tayong kapangyarihan para itakda kung ano ang mangyayari. Wow, lalim Hindi na nagsalita pa si Jaime. Umalis na lang din ito at naiwang mag-isa sa sala ang binatang si Emmanuel. Napapailing na lang ito. Nawawala na siya ng pag-asa. Pinagdarasal na lang niya na sana biglang magkaroon ng himala at magpalit ng isip ang kanyang ama. Mabilis na lumipas sa mga sandali. Sumapit na agad ang 6:00 ng gabi. Nakahanda ng lahat para balikan ang matandang babae. Pero sa pagkakataong ito,
kasama na nila si Don Gordon. Kinakabahan ng binata. Alam niya na kapag ang kanilang ama na ang gumawa ng paraan, may hindi talaga magandang mangyayari. Papa, narito na tayo. Kailangan lang natin lakarin papasok dahil hindi nakakayanin ng sasakyan yung masyado malubak eh. O sige, tara na. Gusto ko nang matapos ito. Nang magsimula na silang maglakad, mas lalo nang umandar ang kaba sa kalooban ni Emmanuel. Gustong-gusto niyang pigilan ng kanyang ama, pero natatakot siya na baka siya naman ang pagbuntunan nito. Hindi nagtagal, narating na nga nila ang tapat ng bahay ni Aling Fatima. At nung mga sandaling yun ay inabutan nila ito ng merong inilalaga. Magandang gabi sa iyo, Ale. Ako nga pala si Don Gordon, isang kilalang negosyante sa sentro ng bayan. Narito ako Para sa lupa! Mabuti naman at alam niyo na agad ang pakay ko. Pwede ba nating idaan sa maayos na usapan ng... Nagsasayang lang kayo ng oras. Wala akong balak na ibenta ang lupain na ito. Huwag mo munang sabihin yan. Hindi mo pa nga naririnig ang magagandang offer ko para sa iyo. Bakit hindi na muna natin pag-usapan? Makinig ka lang. At kapag hindi mo gusto, edi tumutol ka na. Wala namang problema doon. Hindi ka man nakakaintinding matanda ka? Ang sabi ko, wala akong balak na ibenta ang lupain na meron ako. Mas mahalaga ang alaala na meron ako rito kaysa sa inyo. Sige na, umalis na kayo bago pa tayo magkagulo. Nako, hindi ka dapat nagbabanta ng ganyan, Ale. Mag-isa ka lang, matanda ka pa. Kapag meron kaming ginawang hindi maganda sa'yo, siguradong walang makakaalam dito. At nagbabanta ka na rin ngayon. Kagaya mo lang din yung isa mong anak na maangas pero mukha namang wala ring alam. Hoy, Manang! Hindi akong kausap mo ha. Bakit ako inaano mo? Umalis na kayo! Nakakaistorbo kayo! Alam mo bang hindi ako nagsasayang ng oras nang wala akong napapala? Anong ibig mong sabihin? Ang sinasabi ko lang naman, sa gabing ito ay mapapasa akin ang lupain mo. Huwag mo kong hintayin na gumawa ng hindi maganda, Don Gordon! Papa, wag na po natin pilitin si Aling Fatima. Umanap na lang po tayo ng ibang lupa. Hindi kita pinagsasalita! Kaya manahimik ka dyan! Iti ko mo na kasi yung bibig mo eh. Wala ka namang may tutulong eh. Ikaw, Ale, pumirma ka na rito at ngayon din, ibibigay ko ang nararapat na bayad para sa'yo. Bakit ba hindi kayo nakakaintindi? May hina ba talaga ang utak ninyong lahat? Huwag mo kong sinisigawan, Manang. Huwag mong hintayin na mapuno ang pasensya ko sa'yo. Kahit napatayin niyo ako rito, hindi ko ito ibibigay sa inyo. Aba, binigyan mo ako ng magandang ideya. Dumukot ng baril ang Don na si Gordon. Itinutok niya yon sa matandang babae. Pero tila hindi malang natinag si Aling Fatima. Nakatayo lang yon at nakatingin sa kanila. Mamili ka. Pipirma ka o sasabog ang utak mo. Hindi mo ako matatakot. Dahil maraming bala na ang inilagan ko nung araw, Don Gordon. Papa! Kalma lang! Kalma! Wala sa usapan natin to ah. Don Gordon! Ba, ibaba mo yung baril! Sabi nila, mas mabigat ang kasalanan mo kapag nanutok ka kesa pinutok mo. Kaya para magaan lang ang kasalanan ko, ipuputok ko to! Kinilabit ni Don Gordon ang gatilyo. Pero laking gulat nilang lahat nang makitang nailaga ni Aling Fatima ang bala. Mabilis itong tumalon sa gilid at gumapang patungo sa silong ng bahay. Ratratin nyo na! Pa, wag! Huwag kang makailam! Matatami ka pa eh! Walang magawa si Emmanuel noong mga sandaling yon. Kahit na awang-awa siya sa matanda, na nahimik lang siya sa gilid. Makalipas lang ang halos 1 minuto, tumigil na rin sila sa pagpapaputok. Buong akala kasi nila ay napatay na nila ang matanda. Pero nang ilawan nila ang silong ng bahay, wala silang nakita matanda roon. Ba, nawala yung matanda. Inutil! Paano mawawala? Nandito lang yon. Sige, hanapin nyo lang sa palibot ang bahay.
Napatigil silang lahat sa bubungan nang makita roon na matandang si Fatima. Pero laking gulat nila nang makitang iba na ang itsura na matanda. Nanlalaki ang kanilang mga mata. Hindi makapaniwala sa kanilang nasa saksihan. Papa, halimaw yata yung matanda. Halimaw yung pinagsasabi mo. Bumangit lang, halimaw na. Patayin na ninyo yan! Muli nilang pinaulanan ng bala matandang babae pero kahit ni isang bala ay wala silang napatama. Sa mga oras din na to, nawiwindang na rin si Emmanuel sa kanyang mga nakita. Hindi siya makapaniwala na biglang nagkagano na matandang si Fatima. Maya-maya pa, si Aling Fatima naman ang gumawa ng pag-atake. Bigla na lamang lumabas ito sa gilid. Hinila ang dalawang lalaki. Sa isang iglap, napatay agad ni Aling Fatima ang dalawa. Nabanas na si Don Gordon. Kinuha na niya ang mahabang baril at bilang dating sundalo, alam na alam nito kung paano patamaan ang kinakalaban nila. Nang biglang lumitaw ulit si Aling Fatima, tinamaan na ito ni Don Gordon. Pagbagsak na matandang babae, hindi na yung pinagsalita pa ng Don. Niratrat nito ng bala si Aling Fatima hanggang sa hindi na nga ito gumagalaw. Buwisit! Pinahirapan pa ako eh! Papa, di yata normal na tao yung matandang yan eh. Parang ibang nilalang yan eh. Wala akong pakialam kung halimaw yan o hindi. Ang mahalaga ngayon, wala na siya. Sige na, i-dispatchan nyo na yan. Isabay nyo na yung dalawang kasama natin na namatay sa katangahan. Tulala at hindi makapagsalita si Emmanuel sa nangyari. Nang subukan niyang tingnan ng kawawang matanda, lalo lang siyang kinilabutan. Nalungkot siya sa sinapit ni Aling Fatima. At ang masaklap pa nito ay wala naman siyang magawa para dito. Alugugin niyo ang loob ng bahay. Hanapin niyo ang mga papeles na may ugnayan sa lupa na ito. Pa, anong ginagawa mo? Bulag ka ba o tanga ka talaga? Malamang, pinatay ko matandang yan. Hindi niyo siya dapat pinatay eh. Tumigil ka na nga! Nakita mo naman, di ba? Hindi tao ang matandang yan. Baka nga aswang yan eh. Tama lang ang ginawa ko. Pinatay ko siya, kesa naman makaperwisyo siya ng ibang tao. Aswang man siya o hindi, wala pa rin kayong karapatan na kintilin ang buhay niya. Hindi siya masama. Mabuti siyang nilalang. Ano bang problema mo? Bakit ka ba nagkakaganyan? Hindi mo naman kaano-ano matandang yan ah. Bakit ka nagagalit? Hindi makataong ginawa mo pa eh. Ano naman kung hindi makatao? Hindi naman yan tao eh. Ikaw nga, Emmanuel, isara mo yung bibig mo ha? Tuwing magsasalita ka, palaging nakakainit ang ulo eh. Kakarmahin tayo sa ginawa nyo. Kakarmahin tayo. Jaime, ilayo mo nga sa akin ang lalaking yan. Baka itong unang pagkakataon na makapatay ako ng anak eh. Tara na, Emmanuel. Mauna na tayo sa sasakyan. Hinila na ni Jaime ang lalaking si Emmanuel. Pagpasok nila sa loob ng sasakyan, dito na naiyak si Emmanuel. Siya ang nakaramdam ng sakit dahil sa mapait na sinapit na matanda. Bakit naman ganun si Papa? Bakit niya pinatay yung matanda? Para lang sa lupa, kikidil siya ng buhay. Ganun ang sistema sa mundo ng mga negosyante. May mga pagkakataon na kailangan mong pumatay para lang manatiling buhay. Malaking kalokohan yun. Maya-maya pa'y umalis na rin silang lahat doon. Tahimik lamang si Emmanuel habang tinatahak nila ang daan. Nang makabalik na sila ng mansyon, akala ni Emmanuel ay makakapagpahinga na siya. Pero kapapasok niya pa lang sa sala, sinapak na kagad siya ng kanyang ama. Ano bang problema mo? Sabihin mo! Problema ko ugali niyo. Bakit kayo ganyan? Anong karapatan mo para questionin ang ugali ko? Hindi mo ba alam na ang ganitong ugali ko ang nagdala sa atin sa ginhawa? Bakit ka ba nababaliw ng ganyan? Dahil ba sa matandang yon? Makukulong kayo sa ginawa niyo eh. Nakapatay kayo ng tao. Hindi yun tao! Halimaw yon! Kaya wala makukulong. Ang mga batas sa bansang ito ay para lang sa mga tao at hindi para sa mga halimaw. Ikaw ha? Ikaw! Tumigil ka na sa kakakontra mo sa akin. Kasi kapag ako napikon, mas magiging kalbaryo ang buhay mo sa akin.
Mas pipiliin ko pang mamatay na lang kaysa mabuhay ng ganito. Ah! Gusto mong mamatay? Jaime, dalhin niyo nga ito. Patikim niyo sa kanya saglit ang impyerno. Sigurado po ba kayo, sir? Kailan pa ba ako naging hindi sigurado? Dalhin niyo to at bugbugin niyo hanggang sa magtanda. Walang nagawa si Jaime. Kailangan niyang sundin ang utos ng kanyang amo. Kasama ng iba pang tauhan, dinala nila si Emmanuel sa isang silid na walang kagamit-gamit. Maya-maya lang, pinagsusuntok at pinagsisisipa ng mga lalaki si Emmanuel sa katawan. Habang si Jaime naman ay nasa gilid lang, nakatingin sa kanyang relo. Makalipas lang ang ilang minuto, pinatigil na ni Jaime ang mga bumubugbog kay Emmanuel. Lumabas na rin ang mga yun at silang dalawa na lamang ang natirang naroroon. Pasensya ka na, ha? Sumusunod lang ako sa utos. Wala ka namang kasalanan eh. At sakit ng katawang ko, puwisit. Pasalamat ka pa nga dahil ako ang kasama mo eh. Kaya hindi kita pinatatamaan sa muka. Kung si Jackson ang kasama mo rito, baka literal na hindi na makilala mukha mo. Alam mo, Emmanuel, iligtas mo sarili mo sa galit ni Don Gordon. Huwag ka nang gumawa ng ikakasakit ng katawan mo. Kailangan mo na lang umusad. Wala na tayong magagawa eh. Wala na matanda. At nasa kamay na rin ng ama mo ang gusto niyang makuha. Siguro nga tama ka. Kailangan ko na lang ding makisama sa kanila. Wala rin naman akong mapupuntahan kapag pinalayas ako ni Papa eh. Pero, Jaime, tanong ko lang. Alam mo ba kung anong klase ng nilalang si Aling Fatima? Paniniwala ka ba kapag sinabi kong aswang ang matandang yun? Aswang? May aswang pa pala rito sa atin? Hindi ko rin alam. Pero yung matandang yun, walang duda na isa siyang aswang. Hindi kung aswang si Aling Fatima. Yung mga sinabi niyang nakalibing na mga kadugo niya sa lugar na yun mga aswang din. Malaki ang posibilidad na tama ang iniisip mo. Pero wala naman na silang magagawa eh. Mga buto na sila. At kahit anong gawin natin, huhukayin pa rin sila doon kapag sinimulan na ang pagsasagawa ng sabungan. Jaime, tulungan mo ako. Tulungan saan? Alam mo, kung lalabag ka sa utos ni Don Gordon, hindi kita matutulungan. Mahal ko ang trabaho ko. Pinagsasabi mo. Tulungan mo ako makatayo. Hindi ako makatayo, no? Sakit ng mga hita ko. Akala ko kung ano na naman ang sinasabi mo eh. Hindi naging maganda ang gabing yon para kay Emmanuel. Pagkatapos niyang mabugbog, sunod naman nun ay sumama ang kanyang pakiramdam. Nilagnat si Emmanuel ng ilang araw. Muntikan pa siyang mapa-ospital. Buti na lang ay naging epektibo ang mga halamang gamot na binigay ni Jaime sa kanya. Sa loob ng isang linggo, naging tahimik ang binata. Hindi na muna siya nakikialam sa mga ginagawa ni Don Gordon at ng kanyang kuya na si Jack. Dahil sinabi niya sa kanyang sarili na kailangan niyang mabuhay. At para mangyari yun, kailangan niya rin pakisamahan ng ama niya na ubod ng sama ng ugali. At sa paglipas pa ng 6 na buwan, naging payapa na ang buhay niya. Hindi na nagagalit sa kanya ang kanyang ama. Sinusunod niya ang mga utos nito na may kinalaman sa negosyong legal. At isa pa sa mga naging inspirasyon niya sa buhay ay ang kanyang lihim na kinakasama, ang babaeng si Emma. Patago niya itong ibinabahay sa isang tagong baryo dahil hindi maaaring malaman ng iba ang relasyon nila. Sa madaling sabi, hindi ito tama. Kailan ka ba uuwi sa inyo? Magtatatlong araw ka nang narito sa lihim nating bahay ah. Baka mamaya naghihinala na si Don Gordon na meron kang kinakatagpong babae. Hindi yon. Nasa Maynila si Papa at 1 linggo pa bago siya dumating. Si Jack, hindi ba siya makakahalata? Hindi naman. Hindi naman kasi kami masyadong nag-uusap eh. Alam mo naman na simula pa lang, hindi na kami magkasundo. Siguradong isusumpa ka nun kapag nalaman niyang yung fiancé niya pinahay mo. Bakit naman kasi ayaw mo pa siyang hiwalayan eh. Hindi ka naman niya inaasikaso.
Masyado siyang abala sa trabaho. Hindi ka nga niya maipakilala kay Papa eh. Ibig sabihin, wala talaga siyang balak na seryosohin ka. Nag-propose lang siya sa'yo kasi maganda ka at sexy. Nung unang beses kami nakita sa bar niyan, sabi niya sa akin, ibabahin na niya ako. Pero salit na ganun ang mangyari, nag-propose lang siya. Mula noon lagi na kami nagkikita. Asawa na ang turing niya sa akin. Binibigyan niya ako ng panggastos. Basta ang sabi niya sa akin, asawa niya ako at pakakasalan niya raw ako. Madali talagang mang-uto yung siraulong yun eh. Basta maganda at sexy, bumibigay. Alam mo bang maraming babaeng gustong ireto sa kanya ni Papa? Pero ang trip kasi ni Kuya Jack ay yung mga babaeng kagaya mo. Yung hindi naman mayaman pero may dating sa kanya. Ikaw naman, bakit pumayag ka pang makipagrelasyon sa akin at magsama tayo? Kahit na alam mo namang fiancé na ako ng kuya mo. Gusto mong malaman ng totoo. Kasi gusto kong agawin sa kanya lahat ng meron siya. Gumaganti ka sa kanya sa pamamagitan ko? Oo. Kasi dati, lahat inagaw niya sa akin eh. Ngayon, ako naman ang gagawa nun. Eh di wala ka talaga palang nararamdaman sa akin. Inaasawa mo lang ako para makaganti sa kanya? Malamang meron. Magsisikap ba ako magtrabaho sa kumpanya namin? Papayag ba ako maging utusan nila Papa kung hindi ako seryoso sa'yo? Mahal kita at handa akong pakasalan ka balang araw. Pero hindi ko inaalis ang katotohanan na gusto kong agawin ka sa kanya kasi galit din ako sa kanya. Ikaw Emma, bakit pumayag ka makipagrelasyon sa akin kahit na alam mong magkapatid kami at pwede kami magkagulo? Kasi gusto ko kayo magkagulo. Talaga? Ano ka ba? Joke lang naman yon. Ikaw talaga oh. Seryoso ko eh. Nung una kitang makita, nakaramdam na rin ako ng spark sa'yo. Nang mas makilala kita, sinabi ko na sana ikaw na lang yung una kong nakilala kaysa sa kanya. Kaya ako pumayag kasi napapabayaan na niya ako eh. Parang reserba niya na lang ako. Tinatago, hindi pinakikilala sa lahat. Ayoko ng ganun eh. Tinatago din naman kita. Kasi bawal ang relasyon natin, kaya naiintindihan ko naman. Pero mas masaya ako sa iyo eh. Mabuti kang tao. Kahit na punong-puno ng galit ang puso mo, nararamdaman ko na mabuti ka. Kaya ikaw ang mas gusto ko. Ang gara. Parang dalawa pala kaming asawa mo. Huwag ka mag-alala. Kapag nakabuelo ko, makikipaghiwalay na rin ako sa kanya. Niyakap na lamang ni Emmanuel ang kanyang kinakasama. Naakit na naman siya sa babae nang maamoy niyang mabango ito. Agad nitong hinila ang babae papasok sa kanilang bahay. At ilang sandali lang, muling naganap ang digmaan sa ibabaw ng papag. Kinagabihan. Aalis ka? Oo, dadalaw muna ako sa mansyon. Makikisagap lang ako ng balita. O sige, mag-iingat ka ha. Tumango na lamang ang lalaking si Emmanuel. Agad siyang umalis ng bahay sa kanyang motor. Pagdating niya sa mansyon, sandali siyang nagtungo sa kusina. Nagpaluto siya sa kasambahay ng makakain. Mga dakong 9:00 matapos siyang kumain ay dumating naman si Jack. Kasama nito si Jaime. At base sa mukha ni Jack, parang problemado ito. Sinasabi ko sa iyo na magpadala ka na kaagad ng message sa mga kakilala natin pulis eh. Pero wala ka palang ginawa kanina. Nakatunga ka lang pala. Visit ka talaga, hindi ka maasahan. Nagpunta lang naman ako kanina sa site para ihatid ang papeles sa iyo eh. Wala sa trabaho kong pinagagawa mo. Isa pa, si Don Gordon ang amo ko at hindi ikaw. Wala ka bang utak? Common sense lang naman eh. Emergency yun. Mahalaga pa ba kung sino ang amo mo? Oo, mahalaga. Kasi siya ang nagpapasahod sa akin. Ay nako, masisiraan ako ng bite sa tatanga-tangang to eh. Teka, sandali nga lang. Ano ba nangyari? Pagdating ko kanina sa site, yung mga taong gumagawa doon, nagkakagulo. May 4 kasing lalaki na natagpuang patay sa bandang dulo sa may hinuhukay. Mga labas ang laman loob. Nakabuka ang mga tiyan. Ha? Ano?
Sino naman ang gumawa nun? Kaya nga dapat isumbong na kagad sa mga pulis para malaman kung sino yung salarin eh. Kaso itong isang to, wala rin namang ginawa. Bakit kasi hindi ikaw ang magsumbong? Total, ikaw naman ang in-charge sa pagpapagawa ng sabungan na yun. O kung pwede lang ako eh, edi hindi ko na inasadya sa inutil na yan. Bakit nga hindi pwedeng ikaw? Tatablayin ako ni Hepe. Magkagalit kami noon dahil sa anak niyang hindi ko pinatulan. Alam na ba to ni Papa? Hindi pa. Hindi ko pa pinapaalam. Baka mamaya umuwi rito bigla eh. Yari pa ako dun. Wala bang nasabi yung mga tao dun kung may nakita silang kahinahinala? Ba't ako tinatanong mo? Wala rin naman ako dun nung nangyari. Ang ibig kong sabihin, kung wala ba silang nakita, hindi ko sinasabi na nandun ka. Gumamit ka nga ng utak. Ano? Sabi ng iba, aswang daw ang pumatay sa 4 na trabador. Ha? Aswang? Oo, narinig kong nag-uusap yung iba eh. May mabilis na nilalang daw na bigla lang humablot sa 4 nilang kasama. Dinala sa dilim. Tapos, isa-isang sinauli yung katawan na patay na. Mahaba daw yung buhok ng aswang eh. Iniisip daw nila, baka raw babae. Ha? Aswang talaga? Si Aling Fatima lang naman ang nag-iisang aswang dito sa atin eh. At wala na siya, di ba? 6 na buwan na. Sinunog niyo pa nga yung bangkay niya eh. Baka mamaya nabuhay yun. Anong nabuhay na pinagsasabi mo? Paano mabubuhay eh, naging abo na nga? Ano yun? Aswang na abo? Tinatarantado mo ba ako? May punto naman si Manuel eh. Hindi na nabubuhay ang mga nilalang na naging abo na. Kahit ikaw pa maging abo ka na lang. Jaime, samahan mo nga ako. Oh, ano na naman ang gagawin mo? Makikialam ka na naman. Wala akong papakialaman. Aalamin ko lang kung totoong aswang yung pumatay sa mga tao natin. Kasi kung aswang, delikado na sila ron. Tara na, Jaime. Pagmaneho mo lang ako. Agad silang umalis ng mansyon. Nagtungo sila sa site kung saan tinatapos na gawin ang malaking sabungan. Nasa kalahati pa lang ang nagagawa ron kaya ang ibang parte ay hindi pa rin talaga maayos. Jaime, nung inuukay ang mga buto sa lupain ni Aling Fatima, saan din dala yung mga buto? Pinakremate ni Don Gordon bilang respeto daw. Tingin mo, may koneksyon kaya tong nangyari ngayon sa ginawa nila kay Aling Fatima? Pwedeng oo, pwede ring hindi. Ano ba namang klaseng sagot yan? Ako naman ang magtatanong, para ikaw naman ang sasagot. O sige, anong tanong mo? Kumusta na kayo ni Emma na inaasawa rin ng kuya mong si Jackson? Hindi inaasahan ni Manuel na maririnig yon mula kay Jaime. Wala naman kasi siyang pinagsasabihan tungkol sa kanila ni Emma. Kaya naman malaking katanungan para sa kanya kung papaanong nalaman yon ng lalaki. Oh, nagulat ka yata, Manuel. Paano mo nalaman yung tungkol doon? Nakakalimutan mo naman na ang trabaho ko bantayan kayong dalawa ng kuya mo. Hindi ka naman siguro madaldal ano? Wala naman akong mapapala sa bagay na yun eh. Ang gusto ko lang malaman, bakit mo pinato si Emma kahit alam mong pakakasalan na to ni Jackson? Gusto kong gamitin si Emma para makaganti sa lahat ng pang-aalipos na sa akin ni Kuya Jack. Gusto kong iparamdam sa kanya kung anong pakiramdam ng inaagawan. Nagbago ka na, Manuel ah. Nakakaya mo na rin makipaglaro sa Diablo. Di ba sabi mo nga sa akin dati, kailangan ko makipagsabayan? Pero wala akong sinabi na maging masama ang ugali dahil alam kong hindi ka naman ganun eh. Ako pa rin naman to. Kailangan ko lang itong gawin para mawala sa wisyo si Kuya. At kapag pumalpak siya ng pumalpak, ako na ang aasahan ni Papa. Lalo na ngayon na lahat ng pinagagawa niya sa akin nagagawa ko na ng maayos. Kapag nalaman ni Jackson na kinakasama mo ang babaeng pakakasalan niya, magkakagulo na naman kayong dalawa eh. Handa ka na ba kapag dumating ang araw na yon? Handa naman ako palagi. Handang-handa. Sige, sabi mo eh. Makalipas lang ang ilang sandali, ay narating na rin nila ang site. Wala nang katao-tao sa mga oras na yun. Pinagpaliban na muna kasi ang paggawa dahil na rin sa nangyari. Wala naman pala talagang makakausap dito eh. Nakakalimutan kong sabihin. Pinawi pala muna ni Jackson yung mga nagtatrabaho. Ay sus, pambihira ka.
Kung nasabi mo kanina, di sana hindi na tayo nagpunta rito. Halika. Saan? Hahanap tayo ng patunay na aswang nga ang dumali sa mga tao natin. Sumunod na lamang si Manuel kay Jaime. Ilang minuto lang ang kanilang nilakad. Ilang sandali lang ay narating na rin nila kung saan nakita ang mga bangkay ng mga trabahador nila. Tinutukan ni Jaime ng ilaw. Diyan mismo. Diyan natagpuan yung bangkay. Kung nakikita mo, ayan pa yung mga dugo, oh. Kitang-kita pa. Halika, tinan mo rin tong parting to. May bakat ng paa. Nakapaa to, oh. Malabo sa trabahador to. Dahil lahat sila naka-safety shoes. Paa to ng babae, oh. Ano? Paan ng babae? Ibig sabihin, bukod kay Aling Fatima may isa pang aswang? Nasabi mo sa akin dati, di ba? Merong apo matandang yun na taga Maynila. Hindi kaya siya ang aswang na yun? Itong dinatnan niya nang umuwi siya kaya pinatay niya yung mga tao rito. Oo nga, may apo nga si Aling Fatima. Pero nakalimutan ko yung pangalan eh. Siguro nga aswang din yun. At siya ang aswang na gumawa nito. Teorya pa lang naman yan ha. Kailangan pa rin natin gumawa ng malupitang investigasyon. Pero, Emmanuel, kung totoong iniisip natin, alam mo naman siguro kung sino-sino mga pwedeng gantihan ng aswang na yon. Ha? Ano yun? Kaluskos. Hindi mo ba alam ang kaluskos? Ang ibig kong sabihin, sino yun? O sige, dito ka lang. Titingnan ko. Dinukot ni Jaime ang baril nito sa tagiliran. Maraan itong naglakad. Palapit sa halamanan habang nakatutok doon ng ilaw. Biglang lumabas ang isang daga mula roon. Napailing na lamang si Jaime. Ano yun? Wala. Daga lang. Tara, umalis na tayo dito. Bago nila lisanin ang lugar na yon, ay pinasadaan na muna ni Emmanuel ang tingin ng paligid. Sa hindi malamang dahilan, bigla niya na namang naramdaman ang kaba. Umuwi na lamang sila nung mga sandaling yon. Kinabukasan, agad din namang binalikan ni Emmanuel ang babaeng si Emma sa bahay nila. Naabutan niyang nag-iinit na ng tubig ang babae. Oh, aga mong nagising ah. Kumain ka na ba? Hindi pa. Eto, nag-iinit pa ako ng tubig para makapagkape tayo kagad. Wow, alam mo talagang maaga akong darating ah. Kumusta naman ang lakad mo? Anong balita sa mansyon? Yung magiging asawa mo, mukhang mayayari kay Papa. Ha? Bakit naman? 4 sa mga tao nila sa site ang pinatay eh. Pinatay? Sigurado ka ba? Oo, pinatay. Hindi ng tao kundi ng aswang. Aswang? May aswang pa talaga? Paano niyo naman nasabi na aswang ang pumatay sa kanila? Sabi na rin ng iba pang nakakita, may isang babae raw na ang bilis kumilos at mabangis. Yun ang pumaslang sa mga kasamahan nila. Grabe, sobrang brutal ang ginawa. Mayayari talaga si Jackson doon lalo na kapag kumalat yung nangyari. Kahit ipaliwanag niya na aswang ang dumali sa mga tao nila mahirapan silang paniwalaan. Lalong-lalo na kay Papa. Galit na galit pa naman yun kapag usapang aswang. Problema nga talaga yan. Kaya ikaw, huwag kang masyadong gumagala ha. Delikado na ang buhay ngayon. Tingnan mo, hindi nga namin alam kung saan nagmula yung aswang na yun Baka naman kasi may atraso yung mga tao nyo sa aswang na yon. Nagkibit-balikat na lamang ang lalaking si Manuel. Naputol na ang kanilang usapan na magsimula na rin silang mag-almusal. Habang kumakain sila, napansin ni Emmanuel ang kalmot sa bandang braso ng babae. Pero ayon kay Emma, simpleng kalmot lang yon ng pusa. Kinagabihan. Oh, aalis ka ulit? Gabi na. Hindi ka ba matutulog dito? Pasensya ka na. Babawi na lang ako sa ibang araw. Kailangan ko lang makibalita sa mansyon Ang sabi kasi sa akin ni Jaime, papauwi na raw si Papa. Naalaman yata yung nangyari. Sige. Wala namang problema. Basta ipapangako mo sa akin na makakabalik ka ng ligtas Humalik pa si Emmanuel sa babae. Sakay ng motor ay agad siyang bumiyahe pabalik ng mansyon. Pagdating niya roon,
Nasa labas pa lang siya ay naririnig na niya ang tinig ng kanyang ama. Kahit kinakabahan, pumasok siya sa loob. Ginagawa mo ba akong tanga, Jackson? Hindi, Papa. Yun lang talaga ang sinabi ng mga tauhan natin. Aswang daw talagang pumatay sa 4 na tao natin. Aswang? Hindi ka naniniwala sa sinasabi ng mga pulis pero sa sinasabi ng mga tauhan natin naniniwala ka? Kasi sila ang nakakita pa eh. Nakita nilang isang babaeng mabangis ang pumatay. Nakakadismaya ka. Isinisisi mo sa aswang ang kapabayaan mo. Kung sana nagpadala ka rin ng mga taong magbabantay sa kanila, di sana walang taong siraulong nakalapit sa kanila at hindi sila pinatay. Pinagsasasabi mong aswang. Pero pa, alam mong totoo ang aswang. Nakakalimutan mo naman si Aling Fatima. Paano mo mapapaliwanag ang anyo niya nung gabing yun? Ibig sabihin lang nun, aswang siya. Hindi aswang si Fatima. Kakaibang kondisyon lang niya yon. Baka baliw. Baka may problema sa balat sa muka. Yung kakaibang bilis niya. Ginigisa mo ba ako rito? Pa, hindi. Hindi naman siya ganoon. Sa halip na gawan mo ng paraan para hindi na kumalat ang balita, ito pa ang mga sinasabi mo. Bumiyaya ko ng sobrang layo tapos ang aabutan ko problema? Problema na hindi mo alam kung paano mo re-resolbahin? Napakawalang kwenta mo talaga. Dati, ayos ka pang asahan eh. Pero habang tumatagal, patanga ka ng patanga. Wala ka nang nagagawang tama. Puro ka na lang kapalpakan. Bigyan mo pa ako ng isang tsansa, Papa. Gagawa ko ng paraan para itama ito. At kapag pumalpa ka pa, itatakwil na kita bilang anak ko! Wisit ka! Nang mapaharap si Don Gordon kay Emmanuel, saka na lumapit si Emmanuel sa kanyang ama. Pa, kung hahayaan niyo ako, pwede akong tumulong. At ano naman ang maitutulong mo, Aber? Pwede kong kausapin yung pamilya ng mga biktima para manahimik sila. Tingin ko kasi, baka ipagkalat din nila na aswang yung pumatay sa kaanak nila eh. Yun nga lang, kailangan natin ng pera para suhulan sila. At ang tungkol naman sa mga tao nating natatakot ang bumalik para magtrabaho, anong gagawin? Susubukan ko na rin sabihin sa kanila na hindi aswang ang pumatay sa mga kasamahan nila. Pwede na lang tayong mag-imbento na mabangis na baboy ramo ang pumatay sa mga yun. Tapos sabihin natin, magpapadala tayo ng mga tao para bantayan sila. Sus! Bida-bida ka na naman. Anong tingin mo sa mga tao natin, tanga? Nakita nga nila na aswang ang nandun eh. Aswang man o hindi, wala na tayong pakialam. Ang kailangan natin, mapabalik sila sa trabaho. Kasi kung hindi, maantala ang sabungan. Kaya nga kailangan natin silang paniwalain na hindi aswang ang gumawa nun eh. Oh, tingnan mo tong kapatid mo. Mas may utak na sayo. Alam mo kung bakit? Kasi ikaw, puro kalandian ang ginagawa mo. Sa halip na nagtatrabaho ng maayos, inaatupag mo ang babaeng wala namang nagdudulot na maayos sa buhay mo. Pinili mo pa yon kaysa sa anak ni Hepe. Anong sinasabi mo pa? Akala mo ba hindi ko nalalaman na meron kang gustong pakasalan na babae at nagsasama na kayo ng ilang buwan ng palihim? Pero ngayon, magkahiwalay kayo ng bahay dahil nag-iingat kayo na baka malaman ko. Anong tingin mo sa akin? Tanga? Ikaw ba nagsabi, Jaime? Hindi ako ang nagsabi. At wala naman ako sasabihin dahil hindi ko naman alam na may kinakasama ka na pala. Bukas na bukas, gusto kong iharap mo sa akin ang babaeng yon. Kailangan ko siyang makausap para magising siya sa katotohanan. Kapag hindi mo siya dinala rito, bahala ka na sa buhay mo. Pero, Papa, wag mo akong matawag-tawag na Papa kung ganyang kakatanga. Wala akong anak na inutil. Ikaw, Emmanuel, bukas ng umaga, asikasuhin mo kagad yung mga sinabi mo. Pag-alis ni Don Gordon, agad namang lumapit si Jack kay Emmanuel. Hinawakan ni Jack ang kanyang kwelyo at idinikit siya sa pader. Susuntukin na sana ni Jack si Emmanuel pero napatigil ito nang makitang nakatingin si Jaime. Ano? Masaya ka no? Masaya saan? Masaya ka ba kasi ako na yung pinag-iinitan ng ama natin? Hindi ko alam. Basta ako ginagawa ko lang yung makakaya ko para makatulong. Yung aswang. Alam kong naniniwala ka rin na aswang si Aling Fatima at aswang din yung pumatay sa mga tao natin.
Oo, naniniwala ako sa aswang. At naniniwala kong aswang si Aling Fatima. At aswang yung pumaslang sa mga tauhan natin. Meron pa nga akong nalaman eh. Ewan ko lang kung makatulog ka pa kapag nalaman mo rin. Jaime, sasabihin ko ba sa kanya? Sabihin mo, total pareho naman kayo naniniwala na may aswang eh. Sabihin mo! O sige, naalala mo ba nung inalungkot niyo yung gamit ni Aling Fatima? Meron kayong nakitang larawan ng isang babae pero burado yung muka. Apo niya yun. At malakas ang kutob ko na ang apo niya yung pumatay sa mga tao natin. Jack, nagiganti ang apo niya. At alam mo naman kung sino-sino ang gagantihan niya, di ba? Ikaw at si Papa. Nanlaki ang mga mata ng lalaking si Jack nang marinig ang sinabing yun ng kanyang kapatid. Nakita agad ang pagkabahala sa reaksyon nito. Para itong natutuliro. Jack, kailangan mong ihanda ang sarili mo. Kapag nagpakita na ang apo ni Aling Fatima, papatayin ka niya at si Papa. Hindi! Di ako papayag! Papatayin ko siya! Papatayin ko yung babaeng aswang na yun! Parang nababaliw na ang lalaking si Jack nang umakyat na ito sa taas. Natatawa na lamang si Emmanuel dahil nakikita na niyang unti-unti nang nasisira ang kapatid niyang matagal na niyang kinagagalitan. Maagang umalis ng mansyon ng lalaking si Emmanuel. Kasama si Jaime, pinunta niya isa-isa ang bahay ng mga trabahador nila. Matagumpay naman niyang nakumbinsi ang mga iyon na bumalik sa trabaho. Samantala, ang pamilya naman ng mga biktima ay kinausap din nila. Natapalan nila ng pera mga yon para hindi na ipagkalat na aswang ang dumali sa mga kaanak nila. Dakong 3:00 na ng hapon, tumigil lang muna sila sa site. Pagbaba pa lang ni Emmanuel ang sasakyan, narinig na kagad niya na parabang may kaluskos na nagmumula roon. Nagtungo sila roon ni Jaime. Yung kaluskos na naririnig nila ay palayo ng palayo. Napatigil lang sila nang biglang may madaanan silang mga katawan ng taong nakahandusay. Nang tingnan ni Emmanuel ng maigi, napansin niya mga tauhan ni Jack ang mga yon. Duguan, labas na naman ang mga laman loob. Gagi! Kadiri! Halos masuka-suka sila nung mga oras na yon. Sariwang-sariwa pa ang pagkakapatay sa mga lalaki. Sa halip na hahabulin pa sana nila ang aswang, hindi na nila nagawa dahil sa panghihina. Hindi na sila nakatiis. Pinaalam na kagad nila ang nangyari kay Don Gordon. Kaya makalipas lang ang ilang sandali ay nakarating na rin ang matandang lalaki. Bibisita lang sana kami ni Jaime dito para i-check yung mga gamit na naiwan. Pero nakarinig kami ng kaluskos. Sinundan namin. Tapos ito na nakita namin. Jack, ano na naman kapalpakan nito? Bakit nandito yung mga tao mo? Kasi inutusan ko sila na pumunta rito para hanapin yung mga aswang. Abay, tatanga-tanga ka talaga. Sinabi nang wala ngang aswang eh. Papa, alam kong ayaw mong pinag-uusapan ng aswang. Pero hindi kaya ito ng tamang panahon para tingnan mo rin yung ganong anggulo? Wala namang mawawala kung maniniwala tayo kay Kuya. Kasi paano kung totoo nga? Baka mapahamak tayo nang hindi tayo nakakapaganda. Pati ba naman ikaw ay naniniwala? Hindi naman siya naniniwala kaagad. Ang sinasabi ko lang, huwag nating isang tabi para makapaganda tayo sa mga hindi natin inaasahang bagay. Napatango si Don Gordon. Lalo naman ng galaiti si Jack dahil nakikita nitong si Emmanuel na ang pinakikinggan ng kanilang ama. Lihim namang natutuwa si Emmanuel dahil unti-unti na rin nangyayari lahat ng gusto niya, ang makuha ang loob ng kanyang ama. Nung mga sandaling yon, naging kalmado na ang kanilang ama. Inasikaso na nila ang mga bangkay ng tauhan ni Jack at agad na ring umalis. Pag-uwi nila ng mansyon, dito na tuluyang nakumbinsi si Don Gordon na pagtuunan din ng aswang. Hindi pa man ito 100% na naniniwala, pero hindi na rin ito isinantabi ang posibilidad. Bukas kapag nagpatuloy na ang pagtatrabaho nila, magpadala kayo ng maraming tao sa site. Ewan ko na lang kung makalapit pa ang lintik na aswang-aswang na yan. Nasusunod, Don Gordon. Ikaw naman, Jackson. Magpunta ka sa opisina mo ngayon dahil ang daming problema doon na dapat mong ayusin.
Doon ka na lang at baka doon ka magkaroon ng silbi. Opo, naintindihan ko po pa. Ikaw naman, Emmanuel. Ikaw na ang hahawak sa ginagawang site natin. Ibig sabihin, magiging ikaw ang manager doon. Maraming salamat po pa. Asahan yung gagawin ko makakaya ko para mapangalagaan ng mga tao natin. Abay dapat lang. Dahil kapag pati ikaw ay pumalpak din, pareho ko na kayong itatakwil. Naglakad na palabas sa matandang lalaki kasama ng ilan nitong tauhan. Nang masiguro ni Jack na wala na ang kanilang ama, sa kanya nilusob ang kapatid na si Emmanuel. Sinuntok niya kagad ang lalaki sa muka. Sa laki ni Jack, agad na natumba si Emmanuel. Nasubsob ito sa sahig dahil malakas ang pagkakasuntok. Ano bang problema mo? Problema ko? Ikaw! Napaka-epal mo talaga kahit na kailan. Eh ano bang ginawa ko sa'yo ha? Ginawa mong lahat para makuha lahat ng meron ako. Anong para makuha? Buwan ka na ba talaga? Ginagawa ko to para maayos ang dapat na maayos. Hindi ko kasalanan kung palpak kang tao. Kunwari ka pa. Alam ko na simula pa lang, kaya ka sip-sip kay Papa dahil gusto mo akong mawala sa mga ari-arian niya. Ay nako, bahala ka kung anong gusto mong isipin. Basta ako, ginagawa ko lang to para kay Papa. Kung may problema ka doon, siya ang kausapin mo at huwag ako pestehin mo. Kapag nawala sa akin ang lahat, sinasabi ko sa'yo. Kapag napatunayan kong sinasadya mo lahat ng ito, hindi ko alam kung ano magagawa ko sa'yo. Tandaan mo yan, Emmanuel. Bahala ka. Umalis na lamang ang lalaking si Jack. Napatingin na lamang si Emmanuel sa gilid. Nilapitan niya ito sabay tapik sa balikat. Bakit hindi mo man lang siya pinigilan kanina? Gusto mo rin bang mabugbog ako? Eh akala ko kasi papalagan mo eh. Hindi ka naman pala lalaban. Pambira ka naman. Eh di kung lumaban ako doon, mas lalo lang akong nabugbog. Nakita mo namang mas malaki sa akin si Jack eh. Wala naman yan sa laki. Nasa lakas yan. Ewan ko sa'yo. Nung gabing yun, hinayaan na muna ni Emmanuel ang kapatid niyang si Jack. Hindi na niya ito pinatulan pa. Ang mas iniisip niya ay ang mangyayari kinabukasan. Sa oras kasi na dalhin na ni Jack ang babaeng si Emma sa mansyon para iharap sa kanilang ama, baka magkaroon lamang ng gulo. At hindi niya rin alam kung papaano niya haharapin ang babaeng yon na kasama si Jack at si Don Gordon. Kinabukasan, Kinakabahan ka no? medyo kinakabahan ako ng konti. Hindi ko alam kung anong mangyayari mamaya eh. Paano kapag nalaman ni Papa na dalawa kami ang asawa ni Emma? Eh ano bang kinababahala mo? Iba gusto mo naman ding masira si Jack? Yun ang tamang pagkakataon. Kapag nalaman ni Don Gordon yon, sira si Jack. Lalo magagalit ang ama mo sa kanya. Eh di magagalit din siya sa akin. Pwede mo namang sabihin na ikaw ang nauna eh. Para magmukhang kuya mo ang nangagaw. Sigurado kang ayos lang yon? Oo naman. Ayos na ayos lang naman. Kung yun naman talagang gusto mo mangyari, eh di sige. Hindi magagalit sa iyo si Don Gordon. Ikaw na lang ang meron siya eh. Hindi niya lang pinapalata. Pero nababahala rin yun kung mawawalan siya ng katulong sa mga negosyo. Sinabi mo yan ha? Napangiti na lamang si Jaime at saka tinapik sa balikat si Emmanuel. Mga dakong 9:00, narinig na nila ang tinig ni Jack mula sa labas. Pagsilip nila, nakita nila itong kasama na ang babaeng si Emma. Nakahanda na rin naman si Don Gordon ng mga sandaling yon. Pumasok si Jack at Emma sa guest room. Agad na napalingon na matandang lalaki. Nakasalubong ang kilay. Hindi makapaniwalang nakapagdala ng mababang uri ng babae ang kanyang anak. Pa, ito na po yung kinakasama ko, si Emma. Magandang umaga po sa inyo. Ako po si Emma. Ako po, Anong trabaho mo? sa bahay lang po ngayon. Sa bahay? Pambihira. Jackson, pipili ka na lang ng babae, yung wala pang naidudulot sa'yo. Wala naman palang trabaho ang isang to eh. Ano to, palamunin mo lang? Nagawa mo pa talagang itago sa akin ha? Akala mo siguro hindi ko malalaman. Pa, kalma lang. Mag-usap po kayo ng mahinahon. Mahinahon? Yung mga desisyon ng kapatid mong to, parang hindi ginagamitan ng utak eh. Nirereto ko sa kanyang anak ni Hepe, tinanggihan.
Kahit isang abogadong babaeng yon, may sariling pera, may sariling bahay at kotse. Tapos ipinagpalit lang ng kuya mo dito sa babaeng ito? Pa, si Emma naman kasi talaga mahal ko eh. Hindi ko kilala yung anak ni Hepe. At isa pa, wala naman ako nararamdaman sa kanya. Kahit na kailan talaga hindi ka nag-iisip ng maayos. Negosyante ka, Jackson. Hindi mahalaga dito kung mahal mo o hindi ang isang babae. Ang mahalaga rito ay ang pagpapalakas ng yaman mo bilang lalaki. Hindi ako interesado sa maraming kayamanan eh. Kaya lang naman ako pumayag na maging negosyante kasi gusto ko tulungan kayo at maging proud kayo sa akin. Pero kahit na kailan eh, hindi man ako nakarinig ng ganong salita mula sa inyo eh. Abat, buwisit na buhay to oh. Puro drama ng drama! Mawalang galang na po. Pero hindi naman po yata tama na tingnan niyo po ako sa mababang paraan. Kahit na wala akong pera, kahit na hindi ako gaya ng anak ng hepe na sinasabi ninyo, meron pa rin naman akong dangal. Wala akong pakialam sa dangal mo. Ang mahalaga sa akin ay ang halaga mo at wala ka noon, iha. Kaya mabuti ba layuan mo ang anak ko? Hindi ka na mabagay sa kanya. Para sa akin isa ka lang parasite na walang alam kundi ang makinabang sa iba. Huwag po kayo mag-alala. Matagal ko rin naman pong balak layuan ang anak ninyo eh. Pero hindi ko lang po masabi sa kanya. Gagawin ko po yon kahit na hindi nyo sabihin. Emma, anong sinasabi mo? Huwag ka naman magbiro ng ganyan. Jack, hindi ako nagbibiro. Seryoso ako. Nawawala na ako ng gana sa'yo. Lagi ka nalang busy, lagi kang wala. At wala kang lakas ng loob na ipakilala ko sa papa mo. Hindi mo pa ako ihaharap sa kanya kung hindi ka tatakutin. Pagkatapos eto, binabastos niya ako. Wala namang ganyanan. Sabi mo nga sa akin, may iba ka na ba? Oo, may iba na akong minamahal, Jack. Siya ang nagparamdam sa akin ng halaga ko. O kung mag-iiwalay na kayo bilisan nyo na para matapos na tong usapan na to. Buwisit! Hindi, dito pwede. Nag-propose na ako sa'yo Malapit na tayong ikasal. Nag-ipon lang ako para engrande ang kasal natin. Hindi yan totoo. Nagbibiro ka lang. Mukha ba ako nagbibiro? Hindi ako nagbibiro, Jackson. Sino? Sinong pinalit mo sa akin? Mas better ba siya sa akin? Mas matalino ba siya? Hindi siya kasing galing mo o kasing talino mo, pero mabuti siyang tao. Tumingin si Emma kay Emmanuel. Kinabahan ng binata dahil nakatingin na rin sa kanya si Jack at si Gordon. Noong mga sandaling yon, parang nararamdaman na ni Emmanuel na mabubunyag na rin ang kanyang tinatago. Anong ibig sabihin nito? Si Emmanuel, siya ang lalaking nagparamdam sa akin kung gaano ko kahalaga. Si Emmanuel, siya ang ipinalit ko sa'yo. Siya na ang bala kong pakasalan. Ano? Anong sinabi mo? Emmanuel, totoo ba sinasabi ng babaeng ito? Wala nang nagawa pa ang lalaking si Emmanuel, kundi ang aminin na lang ang lahat. Kahit na kinakabahan sa maaring mangyari, ay nagsalita na lang din siya. Opo, totoong sinasabi ni Emma. May relasyon kaming dalawa at nagsasama kami sa isang bahay ng palihim. Matapos sabihin niyo ni Emmanuel, ay agad na lumapit sa kanya ang kanyang kapatid at pinagsususuntok siya sa muka. Gumanti rin naman si Emmanuel. Sa isang iglap, nagkagulo na silang dalawa. Nagkanda basag-basag lahat ng gamit na nasasagi nila. Hindi sila inawat ni Don Gordon. Pinapanood lang silang magkasakitan. Napakawalang iya mo! Sinabi ko na nga ba na una pa lang, balak mo na talagang agawin sa akin ang lahat ng meron ako Bakit? Dahil inggit na inggit ka kasi ako magaling at ikaw ang walang kwenta? Hindi ko kasalanan kung napunta siya sa akin kasi pabaya kang asawa. Hindi ako pabaya! Kailangan ko lang magtrabaho para sa kaming dalawa. Ikaw ang mag-aagaw. Tanggapin mo na lang na hindi na ikaw ang gusto niyang makasama kasi wala kang kwenta. Hindi yan totoo! Pinagsusuntok uli ni Jack ang kanyang kapatid hanggang sa dumugo na ang bibig ni Emmanuel. Sa puntong ito, dito palang umawat si Jaime, habang si Don Gordon naman ay napapamuran na lamang sa kanilang dalawa. Hindi ako makapaniwala na handa kayo magpatayan ng dahil lang sa babaeng yan. Hindi ko kayo pinalaki para lang paghirapan ang isang taong sobrang dali namang makuha dahil halos walang halaga.
Magdahan-dahan ka sa pananalita mo, Don Gordon. Ano sinabi mo? Mayaman ka lang, pero wala kang halaga sa mundong ito. Dahil sarili mo lang ang iniisip mo. At dahil sa kasakiman mo sa kayamanan, wala kang pakialam kung may buhay na mawawala. Anong karapatan mo magsalita sa akin ng ganyan? Isa ka lang hampas lupang babae sa paningin ko! Tandaan mo, Don Gordon, hindi mo madadala sa hukay ang kayamanan mo. At ang lahat ng kasamaan mo sa mundong ibabaw ay may karma katapat. Kaya kabahan ka na sa paparating na karma sa'yo! Ha! Ang kapal ng mukha mong babae ka! Lumapit si Don Gordon sa babae at saka sinampal ito ng malakas. Pero nanatili lang na nakatayo ang dalaga. Nagulat naman ang magkapatid sa ginawa ng kanilang ama. Bakit mo siya sinampal? Nababaliw ka na ba, pa? Mabuti na nga lang at sinampal ko lang siya eh. Kung ako napuno, baka naging abo na rin ang isang yan. Babae si Emma, pa. Hindi mo dapat siya sinasaktan. Malagay siya sa... Wala akong pakialam! Sinaktan mo si Emma? Sinaktan mo siya? Napakasama mo! Ang sama mong tao! Bigla na lamang lumusob si Jack kay Don Gordon. Sinuntok ni Jack ang kanyang ama. Pero agad din naman itong naawat ng mga tauhan. Si Jack naman ang pinagbububugbog ng mga yon. Ha! Ang kapal ng mukha mong dampian ng mukha ko! Dalhin nyo sa Bartolina ang isang yan! Pero bago yon, bugbugin nyo yan! Huwag niyong papatayin, ha! Iparamdam nyo ng paunti-unti ang sakit at kirot sa kanya nang magtanda! Kinaladkad ang lalaking si Jack, habang si Emmanuel naman ay nanahimik na lang sa gilid. Hindi niya alam ang kanyang gagawin. Naguguluhan siya kung ipagtatanggol niya ba si Emma o mananahimik na lang sa takot na matulad kay Jack. Lumapit sa kanya ang ama. Tumingin sa kanya ito na matalim at sunod na tiningnan ang babaeng si Emma. Hindi pa tayo tapos, babae ka! Talagang hindi pa tayo tapos, Don Gordon. Naglakad na lamang pali si Don Gordon. Hinawakan ni Emmanuel ang kamay ng babae, pero hindi yun tumugon sa kanya. Naglakad na rin si Emma palabas at agad na rin namang hinabol ni Emmanuel ang dalaga. Galit itong tumingin sa kanya. Ano? Galit ka ba? Nagtatanong ka pa? Matapos kong umamin at ilaban ang relasyon natin sa kanila, ikaw tahimik lang? Wala ka man lang ginawa? Buti ba nga si Jackson eh, kahit na alam niyang mapapahamak siya, pinalagan niya ang ama mo. Kung ginawa ko ang ginawa niya, mas lalo tayong mahihirapan. Alam mo naman kung gaano kasama ang ugali ni Papa. Nakwento ko naman sa iyo lahat, di ba? Pero kahit na, wala ka pa rin tapang. Hinayaan mo lang na sampalin niya ako at wala ka ring nagawa. Anong klaseng tao ka? Paano mo nagawang pabayaan ako ng ganon? Emma naman, makinig ka nga muna kasi sa akin. Hayaan mong ipaliwanag. Hindi na! Wala ka nang dapat na ipaliwanag. Itigil na natin to. Anong sinabi mo? Ayoko sa taong hindi naman ako kayang protektahan sa ama niyang demonyo. Emma naman. Bahala ka na sa buhay mo! Mabilis na umalis ang babae. Hindi na niya yun nahabol pa nang harangin na siya ni Jaime. Umalis ka dyan! Kailangan ko sundan si Emma! Punta mo si Jackson kung talagang may pagmamahal ka sa kapatid mo. Mamamatay na siya ron, oh. Hindi nila ako pinakikinggan. Ay nako, bisit naman buhay to. Oh. Mamili ka kung anong mahalaga sa'yo. Ang babaeng ayaw sa'yo o ang kapatid mong galit sa'yo. Tara na. Samahan mo ko. Nagmamadaling naglakad si Emmanuel patungo sa silid kung saan dinala ang kanyang kapatid. Pagbukas nila ng pinto, inabutan nilang binubugbog pa rin si Jackson. Nakita niyang halos lupaypay na ang kuya niya. Tama na yan! Hindi niyo ba narinig? Sabi niya, itigil niyo na yan. Mga siraulo talaga itong mga to, oh. Agad na umalis sa mga tauhan nila. Samantala, pinilit namang makatayo ni Jack ng mga sandaling yon. Kumapit pa ito sa pader. Hingal na hingal at parang nahihirapan ding huminga. Ano? Masaya ka na ba? Tignan mo ako! Tumigil sa akin! Ito ako! Miserable! Masaya ka na bang makita ko nahihirapan? Nakaganti ka na sa lahat ng ginagawa ko sa'yo ngayon. Sigurado ako, gusto mo rin ako mabatay. Sa hindi malamang dahilan ay tila nakaramdam ng konsensya ang lalaking si Manuel. Bigla na lamang niyang napagtanto na unti-unti na rin pala siyang nagiging katulad ni Jack.
nagiging sakim na rin siya sa pagkilala at posisyon. Pero pinilit niyang alisin sa isip niya yon. Paano mo natiis na asawain din ang asawa ko? Ganun ba talaga kalaki ang galit mo sa akin para gawin yun ni Manuel? Kasalanan mo rin naman kung bakit ako humantong sa ganito eh. Pero una sa lahat, hindi mo pa siya asawa. Fiancé mo pa lang. Ngayon, kung naging mabait ka sana sa akin, di sana hindi ko ginawa to sa'yo. Di, lumabas din ang totoo. Lahat ng to ginagawa mo para lang sirain ako. Pati si Emma, dinamay mo pa. Emmanuel, alam kong naging masama ako sa'yo. Pero totoong mahal ko si Emma at handa kong isuko ang lahat para lang sa kanya. Bakit pati yun sinira mo? Tila lumambot na ang puso ni Emmanuel nang makita niyang umiiyak na ang kanyang kuya. Wala akong ibang hangad kundi ang maging proud lang sa akin si Papa. Hindi ko rin kasalanan kung ako ang una niyang pinagkatiwalaan noon dahil ikaw, mas pinili mong maging mahina. Kung ano man ang galit na nararamdaman mo sa akin, hindi rin kasalanan yan. Kasalanan to ni Papa dahil hinubog niya ako sa ganung paraan. Hindi nakapagsalita si Emmanuel. Ngayon niya naisip na hindi pala talaga ang kanyang kuya ang dapat niyang kinainisan. Yun ang kanilang ama na walang ibang ginawa kundi turuan silang maging mukhang pera at kayamanan. Layo mo si Emma. Alam ko ginagamit mo lang siya para sirain ako. Wala na siyang pakialam sa'yo at wala na rin kaming dalawa. Nakipag-iwalay na siya. Ang babaeng yun, hindi ko alam kung minahal niya nga ba talaga ako. Pero wala na akong pakialam. Ang mahalaga sa akin hindi siya mapunta sa'yo. Kailangan mo na madala sa ospital para mas madaling gumaling ang mga sugat mo. Hindi! Hindi ko na kailangan ng ospital. Mga mahihina lang ang nagpapa-ospital. Pabayaan niyo ako at hindi ko kailangan ng tulong niyong dalawa. Lalong-lalo ka na, Emmanuel! Iika-ikang lumabas ng silid ang kanyang kuya. Hinayaan na lang din nila yon. Gulong-gulo ang utak ni Emmanuel noong mga sandaling yon. Pakiramdam niya ay may nagawa siyang hindi tama. Sinubukan niyang balikan ang babaeng si Emma sa bahay nila. Pero wala na yun doon. Wala na rin ang ibang gamit ng babae. Kinagabihan, nasa biyahe na si Emmanuel para puntahan ang site. Kailangan niyang bantayan ng mga tao nila roon. Kampante naman siya na wala nang manggugulong aswang dahil may mga armado na rin silang tauhan para magbantay. Ilang sandali pa, nakarating na rin sila. Maayos naman ang trabaho ng mga tao nila. Balik sa normal na gawain ng mga yon. Kitang-kita rin sa mga yon na hindi na sila nababahala. Malaki talaga ang naitulong ng mga bantay para maging komportable ang mga trabahador. Manuel, dito ka lang ha. Doon lang ako sa tapat ng van. Magyoyosi lang ako. O sige, sasabay na ako. Nagyoyosi ka? Oo, hindi mo ba alam? Magtatanong ba ako kung alam ko? Matagal na ako nagyoyosi, no? Hindi nyo lang nakikita kasi di ko naman pinapakita. Alam mo naman yun, di ba? Ayaw ni Papa na nagyoyosi kami. Mga adik lang daw ang naninigarilyo. Pero siya, nagtataba ako. Ganun talaga matatanda. Akala nila sila lang pwede. O ito, tig-isa tayo. Sakto. Hindi, meron naman ako isang kaha. Mabuti naman. Sabay na nanigarilyo ang dalawa. Parelax-relax lang sila nang biglang makita nilang namatay ang mga ilaw sa site. Nung una, akala nila ay normal na brownout lang. O baka nabunot ang saksakan. Kaya naman kalmado pa sila. Pero nang biglang marinig nila ang putukan ng baril, dito na sila nabahala. Naku! Tara! Tara! Pagbalik nila, sinabi ng isa sa mga tauhan nilang armado na merong isa sa mga kasama nila ang hinila ng aswang. Hindi nila makita ang aswang dahil nakapatay ang mga ilaw. Bagay na sinadya di umano ng aswang para mas madali itong makakuha ng tao. Naalarma na si Emmanuel noong mga sandaling yon. Kinakabahan na siya sa posibilidad na nagbabalik na naman ang apo ni Aling Fatima. Ang hinihinala nilang aswang na naghihiganti sa kanila. Ilawan niyo mga sulok! Nandiyan lang aswang na yan! Walang atras ha! May mga baril kayo! Emmanuel, samahan mo ako. Ikutan natin dito sa likod.
Hindi ba delikado na papasok tayo ng kagubatan? Malamang delikado. Pero wala naman tayong ibang magagawa eh. Kailangan natin makita ang aswang na yun. Kung hindi, mauubos ang tao natin dito. May pagdadalawang isip man ay itinuloy pa rin nila ang pagpunta sa kagubatan. Naririnig nila mula roon ang mga kaluskos na nagmumula roon. Kaya naman inihanda na rin ni Jaime ang daladala nitong baril. Marahan silang naglakad patungo sa likuran ng puno. Nang tutukan nila ng ilaw yon, nakita nila ang isang lalaki na wala ng buhay. Wala na roon ang aswang, pero naiwan ang mga bakas nito. Nauli na naman tayo ng dating. Kunin mo yung baril para may hawak ka rin. Agad-agad na dinampot ni Manuel ang baril. Pinagpatuloy nila ang paghahanap sa aswang. Maingat ang ginawa nilang paglalakad. Pero habang naroon sila, narinig na lamang nilang bumalik pala sa site ang aswang para mambiktima. Kaya naman nagmamadali silang makabalik doon. Naabutan nilang may dalawa ng nakahandusay sa gilid. Ang isa ay wala ng buhay. Ang isa naman ay nag-aagaw buhay pa lang habang tumatagas ang dugo mula sa leeg nito. Buwisit! Pinaglalaroan lang tayo ng mga aswang eh! Kayo, magsialis muna kayo ngayon. Bilisan nyo. Inutusan na lamang nila ang kanilang mga tauhan, pero habang tumatakbo ang mga yun sa kalsada, kitang-kita ng dalawa nilang mga mata ang biglaang paglitaw ng babaeng aswang. Hindi naman nila yun magawang paputukan dahil maaaring tamaan ang kanilang mga tao. Ang kaso nga lang, isa-isang pinagpapapaslang ang mga tao nila. Nang makita nilang karamihan sa mga yon ay nakabagsak na, hindi na sila nagsayang ng oras. Pinagbababaril na nila ang mga aswang. Pero sadyang mabilis at maliksi ang nilalang na yon. Kaya kahit naratratin nila ito ng bala, wala ring tumatama. Buisit, dito ka lang. Oh, saan ka pupunta? Malamang, hahabulin ko yun. Kaya mo? Hindi ko alam, pero kailangan nating mauli. Kontakin mo na kagad ang iba nating mga tao, bilis! Hindi, wag! Bakit wag? Kapag nalaman ni Papa ito, yari ako. Duwag ka ba? Para kang kagaya ng kuya mo niyan eh. Tumawag ka na. Kailangan na natin ng tulong nila. Huwag mo nang isipin ang sasabihin ng papa mo. Isipin mo, kaligtasan nating lahat. Kung totoong apo ni Aling Fatima ang aswang na yon, lahat tayo papatay nun. Sige na, aalis na ako. Baka makalayo pa yung nilalang na yon. Naiwang mag-isa si Emmanuel. Nanlalaki ang kanyang mga mata habang pinagmamasdaan ang 5 lalaki na nakahandusay sa kalsada. 3 sa kanila ay patay na, pero may 2 naghihingalo na kahit tulungan niya, alam niyang hindi na rin naman aabot sa ospital. Malalaking hiwa kasi ang meron sa mga katawan nila, kaya malabong makaligtas pa ang mga yon sa tiyak na kamatayan. Bumuntong hininga na lamang ang binata. Agad na rin niyang kinontak ang mga tao nila sa mansyon. Mga ilang sandali lang naman ay nakabalik na rin si Jaime. Hindi na nito naabutan ng aswang. Ayan na yung mga tao na tinawagan ko. Pagbukas ng van, hindi inaakala ni Jaime na kasama pala roon ng kanyang ama. Paglapit agad nito sa kanya, isang malakas na sampal ang kanyang tinanggap. Buong akala ko, kapag ikaw humawak dito wala na magiging problema. Pero anong katangahan na naman ang nangyari dito? Ano, Emmanuel? Ano yan? Bakit ang daming patay? Anong silbi ng mga taong nakadistino dito na binigyan ko pa ng mataas na kalibre ng baril? Mabilis ang aswang pa. Matalino siya. Pinatay niya ang ilaw para mahirapan kaming makita siya. Hindi siya basta-basta pa. Hindi siya kagaya ni Aling Fatima. Mas mabilis yun. Mas malakas. Wala akong pakialam kung mas mabilis o mas malakas siya. Ang sinasabi ko, patayin niyo kapag nandyan na. Imposibleng wala kayong binatmat sa aswang na yon. Kayo ang tao. Aswang lang yon. Mas may isip kayo sa nilalang na yon. Sinasabi ko na nga ba wala ka rin pinagkaiba sa kuya mo. Ay nako, ang birang buhay to. Malas talaga ako sa mga anak. Kung alam ko lang na magiging perwisyo kayo, edi sana, hindi nyo na kami binuhay. Yung bang sasabihin mo, Papa? Ha! Natututo ka na rin sumagot sa akin ngayon, ha? Di totoo nga sinabi sa akin ni Kuya Jackson. Wala kang pakialam sa mga anak mo. Ginagamit mo lang kami para sa pansarili mong interes. Oo! Dahil yun ang kapalit ng magandang buhay na ibinibigay ko sa inyo. Ano? Magandang buhay? Magandang buhay na pala to para sa inyo? Manahimik ka, Emmanuel!
Huwag mo akong simulan. Baka hindi ako makapagtimpi sa'yo. Palalagpasin ko tong kapalpakan mo. Pero bumawi ka. Tandaan mo, maiksi lang ang pasensya ko. Isang kapalpakan lang ang tinatanggap ko. Mga bata, kunin niyo ang mga bangkay na yan. I-dispatchan ninyo. Bahala na kayong magsabi sa mga pamilya ng mga tao kung ano nangyari sa kanila. Agad na bumalik sa van ang matandang lalaki. Nakasarado naman ang kamao ni Emmanuel noong mga sandaling yon. Pero wala naman siyang magawa. Sinubukan na lamang niyang ikalma ang kanyang sarili. Umuwi na lamang din sila sa mansyon at tinayaan ng mga tauhan ng kanyang ama ang maglinis ng mga kalat nila. Tulala at tanging alak na lamang ang naging sandalan ni Emmanuel noong mga sandaling yon. Patong-patong na ang iniisip niya. Una, nakipaghiwalay na sa kanya si Emma. Kung tutuusin, hindi naman siya apektado dahil ginagamit lang naman talaga niya yon. Pero sa kanya lamang napagtanto na parabang mahalaga na rin sa kanya ang babae. Pangalawa, sa nakasiksik sa utak niya ay kung papaano nila pupuksain ang aswang. Hanggat kasi nabubuhay ang mga aswang na yon, palaging maabala ang pagsasagawa ng sabungan. Sakit sa ulo, no? Ganyan ang nararanasan ng kuya mo nung siya pa ang pinagkakatiwalaan ng ama ninyo. Ngayon siguro naiintindihan mo na kung bakit takam na takam siya sa pagkilala ni Don Gordon. Kasi sa sobrang hirap ng mga pinagagawa sa inyo, parang masaya ka na kung pupuruin kayo ng sarili niyong ama eh. Teka, kanino ka ba talaga kampi? Sa akin o sa kanya? Wala naman akong kinakampihan kahit isa sa inyo mula pa sa umpisa. Makalipas pa ang ilang araw, hindi na nga bumalik pa ang kanilang trabahador. Ang aswang naman patuloy pa rin sa pambubwisit sa kanila. Nambibiktima pa rin ito ng kanilang mga tauhan. Paisa-isang bumabawa sa mga tao nila nang hindi nila namamalayan. At dahil sa mga pangyayaring ito, nakaramdam na ng pagkaalarma si Don Gordon, kaya naman mas dinamihan pa nito ang mga tao na kinukuha niya. Visit na aswang na yan. Bakit ba ako pinipesen yan? Gusto niyo pong malaman kung bakit? Magsasalita ka na naman. Kagagaling mo lang sa bugbog. Gusto mo ba masaktan ka uli? Wala naman ng silbi ang buhay kong ito eh. Kaya kahit na mabugbog ako o mamatay, wala na akong pakialam. Alam mo kung bakit ka pinipesen ng aswang? Kasi pinatay mo yung lola niya. Emmanuel, ano bang sinasabi ng siraulo mong kuya? Huwag kang sasagot, Emmanuel. Ako magpapaliwanag sa kanya para hindi siya agad maniwala. Para magulo utak niya. Abat, tarantado ka talaga. May apo si Aling Fatima na isa ring aswang. At ang babaeng apo niya ang pumapatay sa lahat. At siya rin ang aswang na papatay din sa'yo, Papa. Ngumiti ng nakakaloko si Jack. Bumakas naman sa ekspresyon ng mukha ni Don Gordon ang pagkabahala. Tila ba naapektuhan ito sa sinabi ng panganay na anak. Pero si Jack, tila walang balak na tumigil na sirain ang gabing yon para sa kanilang ama. Hindi lang si Aling Fatima ang aswang dito sa atin. Kung tutusin, marami siguro sila. Pero itong apo lang niya ang pumipeste sa'yo. Papa, gaganti siya sa atin. At lahat tayo mamamatay. Lalong-lalo ka na. Kapag namatay ka, lahat ng yaman mo, hindi mo madadala sa langit. O kahit na sarili mo, hindi mo madadala sa langit. Alam mo kung bakit? Kasi mas masama ka pa sa masamang damo. Marami kang pinapatay para yumaman. Manahimik ka kung ayaw mo masaktan. Anong manahimik? Anong masaktan? Wala na akong pakialam kung masasaktan ako. Dahil pare-pareho naman tayong mamamatay lahat eh. Alisin nyo nga sa harapan ko ito. At baka mapatay ko lang ang hinayubak na ito. Pa, ihanda mo na sarili mo. Ako kasi handang-handa na eh. Handang-handa na ako mawala sa mundo. Kasi wala naman ako may iwan eh. Walang mawawala sa akin. Wala akong panghihinayangan. Ikaw, marami kang maiiwan sa mundong to. Kapag namatay ka, lahat ng pinaghirapan mo, wala na! Parang nababaliw pang tumatawa si Jack. Wala na itong pakialam kung bugbugin na naman ito ng mga tao ni Don Gordon.
Papalabas pa lang sana ng mansyon sila Jack pero nakarinig na sila ng malalakas na putukan mula sa labas. Agad namang napatayo si Don Gordon at si Manuel. Si Jaime naman ay kapapasok lang din galing sa labas. Don Gordon! May mga aswang sa labas! Mga aswang? Oo! Don, hindi lang isa! Hindi sila bababa ng 10! Kasama na ron yung babaeng aswang! Sa hindi malamang dahilan, nagtindigan kagad ang balahibo ng lalaking si Manuel. Wala kasi ni isa sa kanila ang nakaisip na maaaring magdala pa ng ibang kasamang nilalang. Bakit pa kayo nakatunga nga dyan? Patayin ang mga aswang na yon! May mga baril kayo, di ba? Kaya wala kayong karapatang matakot! Nagmamadali ang mga armadong lumabas ng mansyon. Pero bumungad na sa kanila ang mga kasamahan nilang nakahandusay sa labas. Lahat ng yon ay mga wala ng buhay. Na sa isang iglap lang nagawa itong patayin ng mga aswang. Don Gordon, nakapalibot na sila sa mansyon! Nakapalibot na pala pero bakit ayaw nyo pagbabarilin ng mga hinayupak na yan? Nung mga sandaling yun ay sinimulan na nilang ratratin ang gilid-gilid ng mansyon. Sa harap at sa likuran din. Wala na silang pakialam kung saan-saang direksyon tumutungo ang mga bala nila. Ano? Patay na ba ang mga aswang na yan? Biglang nanahimik ang paligid. Nawala na ang mga angil, pati na rin ang mga kaluskos. Ang maririnig na lamang ng mga oras na yon ay ang kanilang mga paghinga. Nangyayari na ang karma. Nangyayari na ang kinatatakutan mo, Papa. Panahimik ka! Sinuntok ni Don Gordon ng binata. Mabuti na lamang ay nasalo ito ni Manuel. Kung hindi ay baka tumama na ang ulo nito sa kanto ng lamesang salamin. Magsasalita pa sana si Manuel pero nagulat silang lahat nang biglang mamatay na ang ilaw sa buong mansyon. Kinabahan na si Manuel. Ganun na ganun kasi ang ginawa ng aswang sa site. Kaya naman nasisiguro niya na kasunod ng kadiliman na yon ay ang kapahamakan at kamatayan. Mga ilang sandali pa, bigla na lamang may hinablot na tauhan. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi 5 kagad ang kinuha sa kanila. Dahil dito, agad na kumuha ng flashlight si Manuel at Jaime. Nakita nila ang mga aswang na nakapasok na sa likod ng mansyon. Buti na lamang ay nabaril at natamaan nila yon. Don Gordon, halika na! Dito tayo dadaan! Kailangan natin tumakas! Bakit tayo tatakas? Duwag ba kayo? Mas marami sila sa atin pa! Wala nang nagawa pa ang matandang lalaki. Hindi na rin ito nagmatigas lalo na nang makita nilang nakapasok na ang mga aswang. Pinagpapapas lang ang lahat ng nasa loob. Kahit ang mga kasambahay na walang kamalay-malay ay nadamay na rin. Windang na windang si Manuel. Hindi niya inaasahan na sisiklab ng ganon ang galit ng mga aswang. Pasok! Pasok, bilis! Agad na pumasok sa loob ng van si Don Gordon. Papasok na rin sana si Manuel pero nakita niya si Jack na nakatayo lang. Tila walang balak na sumama sa kanila. Kuya, sumama ka na rito! Ano ba tinitingin mo dyan? Ayoko na mabuhay. Magpapalapa na lang ako sa mga aswang. Wala nang saysay ang buhay. Manahimik ka! Sumama ka na! Ano na naman kalokohan to, Manuel? Bait-baita ka na naman. Dami mong sinasabi! Kahit na mas malaki si Jack sa kanya, hinila niya ang kanyang kuya Jack papasok ng van. Don Gordon, saan po tayo pupunta? Kailangan nyo makalayo rito. Kayo ang pinaka-target ng aswang eh. Lalo na nung babae. Pumunta tayo sa rest house ko. Alam mo naman kung saan yun, di ba? Bilisan mo na lang. Tingnan mo nga naman. Nandito pa pala ako. Kasama ng pinakamabuting ama sa buong mundo. Pwede ba? Itahimik mo na lang yung bibig mo, kuya. Hindi pa man sila nakakalayo. Natanaw na nila sa daan na may mga aswang nang nag-aabang. Pinaharurot ni Jaime ang sasakyan. Plano nitong banggain na lang sana ang mga yon. Pero laking pagtataka nila nang pumutok lang ang gulong ng sasakyan. Muntikan pa silang maaksidente ng gumewang-gewang ang van. Pinaputok nila ang gulong natin! Labas ka agad! Labas! Mabilis nilang nilisan ang sasakyan. Pagtingin nila sa kanilang likuran, nakita nilang nakasunod pa rin ang mga nilalang. Hila-hila naman ni Emmanuel ang kanyang kuya na mukhang sinasadya lang na maging pabigat sa kanila. Sa kakatakbo nila, meron silang narating na nakasaradong warehouse. Sinubukan nilang makapasok doon. Pero nabigo sila.
Nagtindigan na lamang ang kanilang balahibo nang malamang nasa likuran na nila ang mga aswang. Mga lintik! Pero ang mas kinagulat nilang lahat ng mga sandaling yon ay ang paglitaw ni Emma sa eksena. Nagtataka si Emmanuel, pati na rin si Jack. Kasama ng dalaga ang mga aswang. Emma, anong ibig sabihin nito? Bakit kasama mo ang mga halimaw na yan? Hindi ba halata na kabilang ako sa kanila? Ibig ba nitong sabihin, ikaw yung apo ni Aling Fatima na si Eddie? Ako ang apo ng matandang pinatay nitong si Don Gordon. Oo, ako yon. At ako ang sisingil sa kasalanan ng ama ninyo. Umami ka nga sa akin. Lahat ba ng pinakita mo sa akin hindi totoo? Minahal mo rin ba ako, Emma? Minahal? Paano ko mamali ng anak ng taong pumatay sa lola ko? Wala akong nararamdamang pagmamahal sa'yo. At kahit sa'yo din, Emmanuel. Ginawa ko lang ang lahat ng yon para magkagulo kayo at mag-away-away. Oh, tingnan nyo na. Ginago lang kayo ng babaeng yan. Kayo kasi, mahihilig kayo sa mga walang kwenta. Yan ang napapalaan nyo. Manahimik ka! Ngayon na ang tamang panahon para magbayad ka, Don Gordon. Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa lola ko. Biglang namatay din ang ilaw sa tapat ng warehouse. Sa isang iglap lang, nahablot na ng mga aswang ang kanilang ama. Kahit na magmakaawa ang matandang lalaki, hindi yun pinakinggan ni Emma. Sila Emmanuel naman, hindi na rin nakialam. Hinayaan na lamang nilang lapain ng mga aswang si Don Gordon. Tulungan niyo ako! Tulong! Mga anak ko! Tulong! Jaime! Pero nanatili lang na nakatayo ang tatlo sa gilid. Para kay Emmanuel, wala na silang pwedeng gawin para sa kanilang ama. Ibinigay na lamang nila kay Emma ang hustisya na hinahanap nito. Makalipas lang ang ilang sandali, wala na silang naririnig na tinig ni Don Gordon. Nang alisan na ng mga aswang ang katawan ng matandang negosyante, hindi na ito gumagalaw. Mabuti na lang ay madilim, dahil kung hindi, masisilayan sana nila ang karumal-dumal na sinapit ng kanilang ama. Bakit hindi nyo tinulungan ng ama ninyo? Hindi ba't pare-pareho lang naman kayo? Hindi kami kagaya niya. Kung ano man kami ngayon, yun ay dahil sa maling sistema na pinamulat niya sa amin. Dapat lang sa kanya mamatay. Ang dami na niyang pinerwisyong tao at pinatay. Sobrang sama ng ugali ng diablong yan. Papatayin niyo rin ba kami? Anak kami ni Don Gordon eh. Gusto ko kayong patayin. Dahil kahit na may kaya kayong gawin noon, hinayaan nyo lang mamatay si Lola. Pero wala akong mapapala sa inyo. Naisip ko, mga biktima lang din kayo. Ginamit lang din kayo ng mga ama ninyong mas masahol pa sa aswang ang ugali. Emma, wala akong pakialam kung aswang ka. Ituloy natin ang kasal. Jack, hindi kita minahal. At kahit na kailan, hindi mangyayari yon. Ginamit ko lang kayong dalawa para iparamdam ko kay Don Gordon ang unti-unti niyang pagbagsak. Jack, Emmanuel, isa akong aswang. At kahit na kailan, ang mga aswang ay hindi makakabuti para sa mga tao. Kaya naman, ngayon pa lang, tinatapos ko na kung ano man ang ugnayan natin sa isa't isa. Wag mo sabihin yan. Tanggapin mo ng katotohanan, kuya. Hindi kayo pwede. Isipin mo na lang na naibigay na rin ang hustisya para sa kanya at sa lola niya. Maging masaya ka na lang kasi kahit na papano, naging mabuti pa rin siya sa atin dahil hindi niya tayo pinatay na sa kabila na kasama ng ama natin tinitingnan niya pa rin tayo bilang biktima lang. Ito na ang huling pagkikita natin. Pagkatapos nito, aalis na kami dito at babalik na kung saan kami nararapat. Hindi kami manggugulo sa mga tao. Nakuha na namin ang gusto namin. Kaya sana, wag na rin kayong manggulo sa mga aswang. Agad na umalis sa mga aswang kasama ni Emma. Nilapitan nila ang amang si Gordon. Halos magkandalasog-lasog na ang katawan nito. Pero kahit na ganoon, wala man lang naramdamang awa o sakit ang magkapatid. Parang blanko lang ang kanilang pakiramdam. Marahil ay pakiramdam nila, dapat na rin mawala ang kanilang ama para hindi na ito makaperwisyo pa ng iba. Makalipas ang 1 linggo, matapos sa mga nangyari, nailibing na rin nila ang kanilang ama. Hindi na rin nila itinuloy ang pagtatayo ng sabungan bilang pagrespeto na rin sa lupain ng namayapang aswang na si Aling Fatima. Samantala,
Unti-unti namang nagkakasundo na sina Emmanuel at Jackson. Mas nalinawan na sila. Mas napagtanto nilang mahalaga ang isa't isa. At dahil wala naman na silang yaman na kinuha mula sa ama, nagsimula silang mamuhay ng hindi nakadepende sa pera ni Don Gordon. Mas pinili nilang tumayo sa mga sarili nilang mga paa. Ayos na to. Igatong nyo na to. Sarapan mo luto ah. Ako pa ba? Emmanuel, Oh, bakit kuya? maraming salamat ah. Ha? Salamat saan? Kasi tinanggap mo pa rin ako kahit ang sama ko sa'yo doon. Ako nga rin dapat magpasalamat sa'yo kasi kahit na ginantihan kita, tinanggap mo pa rin ako. Siguro, magsimula na lang tayo ulit. Yung simpleng buhay na gaya ng ganito. Kung ano man ang mga nangyari sa nakaraan, kalimutan na lang natin yun. Nag-apir na lamang ang magkapatid. Maya-maya lang iniluto na rin nila ang karne. Sa kabila ng mga nangyari, nagkaroon na rin kahit papaano ng kapayapaan sa utak ni Manuel. Natanggap nila ang mga nangyari. Napatawad na nila ang isa't isa. At ngayon, kahit na paunti-unti, sinusubukan nilang mamuhay ng naaayon sa katahimikan na nila. Wakas. Yun, pinagpalang araw sa lahat. So mga kayanggaw, mga kabangers, eto na naman po ulit si Kabanong. Muli, magsha-shoutout po tayo sa ating siyempre mga masisipag na mag-comment. Pero una sa lahat, siyempre unahin nating mag-shoutout sa mga members po natin. O yung mga nagpindot ng join button para maging member ng mga kwento ni Kabanong YouTube channel. Ayan, so sila po ang unahin natin kasi isa po sa privilege nila yung ma-shoutout agad-agad. Ayan. So una, i-shoutout po natin. Ito yung mga nauna po na nag-ano sa atin, si Lance MBB. Shoutout rin po siyempre kay May Anzovela. Ayan, kay Christopher Kalima, kay Almira Alodo. Ayan, shoutout rin po kay Precious Irish. Ayan, kay Precious Iris also. Siyempre, shoutout rin po kay Josephine Barrientos, kay Noel Reyes, kay Shaolin Your Love, kay Lynn Kalayag, kay Akala Carmi, kay Kaloyal Kualas Dimols, kay Mark Hill, kay Myla Lutino, kay Trina Santos, kay Jomar Villarde Atamosa, kay Grace Gale, kay Anjo Pesiao, kay Cathy Sioko, shoutout rin kay Bay Mangtas, kay Larina Fuentes, shoutout kay Jordan Villar, kay Milrose Dimate, kay Let's Cook and Stroll. And shoutout rin po kay Emma Cabalquinto, kay Floresa Filayo, kay Ruben Stainless Steel Fab, kay Yami Alminario, kay Rose Alday, kay Josephine Aledo, and kay The Traveler. Ayan po, syempre kay Ruben Stainless Steel. Ayan po, siya po ay isang gabunan. Oo, yung kanyang membership, gabunan. At ang karamihan naman dito ay mga bangkilan. So thank you so much po sa lahat ng mga sumuporta. Naku, napakalaking bagay po ito para sa amin. And syempre, tayo rin po ay magsha-shoutout sa mga last na nakinig o nag-comment dun sa last video natin na anak ng albularyo na nabuntis ng aswang. So ito po, ang gagawin po natin dito ay random shoutout lang po . So kung sino po yung mapili natin, yung mga nauna o yung mga nahuli o nasa gitna. So random po ito. So shoutout po kay Mary Melanie Benedictos. Ayan, and shoutout rin po kay Charita Dakles. Ayan, and syempre kay Ramil Fariolin. Ayan, galing po sa Bacoor, Cavite. Kay Michelle Okumura. Yan, hello po. Parang Japanese yung kanyang pangalan no? Kay Rosie Calweng. Ayan, hello po. Shoutout rin po kay Pearly Cheryl Riyad. Yan, hello po. Shoutout rin po kay Shane Castro from Japan, Tokyo, Japan. Wow! And kay Joselito Besiata. Hello, shoutout rin po kay Ami Pakana. And shoutout rin po kay Princess Rocker from Riyadh po ito. Grabe galing pa sa Riyadh. And siyempre kay Gonding Tawakal, shoutout rin po kay Ravin Tenison. Ayan, from SJDM. Ayan, sa Sapampalay, Bulacan. Ayan, kay shoutout rin po daw kay Lola Feli. Hello po.
shoutout po sa inyo. Then kay Jessica Rojas from Kuwait, kay Joy, ayan, mapagpalang araw daw, sabing ganun, napaka-entertaining ng ating kwento. Kay Sydney Crosswind, and kay Dolores Dubai, ayan, sabi po dito kay Darlene at kay Marshall, lagi po kasi silang nakaantabay, shoutout po from Dubai po sila. Then kay Salvador Soriano, ayun, sabi niya may part 2 daw nung anak. At eto po, sabi po kay Roxanne Manumpol, ayan, lagi po daw siyang nakikinig, nakakawala ng pagod. So from Saudi Arabia po ito, grabe And syempre shoutout po sa lahat ng mga OFW team. Yan, ang mga nakikinig po, saan man kayo sa panig ng mundo. Then kay Akira Aira, ayan, sa Riyadh naman po ito, Saudi Arabia nang galing. Kay Palaboy ng Dubai, ayun, very, po ito, Dubai galing. Kay Rory Aquino, ayan, and kay Judy. So hello po, shoutout po sa inyo. And ito po, yung mga nauna pong nag-comment, shoutout po natin yan. Nasa dulong-dulo kasi. Ayan, then siyempre yung mga nag-comment po ng una. So shoutout po kay Evelyn Verastike. Ayan, hello po. Ayan din, shoutout do sa El Paso, Texas. Wow! Galing sa Texas. Buti pa yung boses ko, napunta na sa Texas. Kay Flor de Lisa Abadilla. Ayan, talagang siya po dahil lagi nakikinig. Kay Eileen Licardo from Saudi pero taga Lopez, Quezon po siya. Then Noel Reyes, ayun, hello po. Ito po yung isa sa mga member po natin to. Then kay Gina Gulay Vlog from Bahrain. Wow, sa Bahrain naman siya galing. Kay Olan Bation, ayan, mula sa Antipolo City. Kay Mira Larin Bation at kay Matt Daniel Bation, lagi po daw silang nakikinig. Then siyempre kay Cynthia Bilarmino, shoutout po sa inyo. And kay kay Tambayang Oragon Housemates, hello po, ayan, nauna daw siya sa wakas. And kay Lara May Dalson Official, hello po, galing po ito kay si Lara May Dalana po from Cagayan de Oro City, CDO. And siyempre shoutout rin po kay Evelyn Reyes, ayan, nayanggaw na daw siya. And hello po kay Julius Cañete. And sabi nga, ma-shoutout daw siya. Maraming salamat rin po sa pakikinig. And syempre shoutout rin po kay Junmar Tamayo. And syempre kay shoutout daw kay Aizia Aligato. Hello, lagi po daw siya nakikinig from Sagay City. Ayan, and then kay Dominga Kidlat. Shoutout daw po din kay Salvador Soriano. Hello po. And shoutout rin po siyempre dito sa mga naunang mga nag-shoutout, nag-comment po, si Ruben Channel. Ayan, shoutout po rin sa inyo. And last but not the least, si Rodolfo Fernandez sa FTI Complex Taguig. Ayan, and sa PBI Company daw. Okay, so ayan po mga kaibigan, kung gusto nyo pong lagi kayong nasa shoutout, ini-invite ko po kayo to support by clicking the join button. Makita nyo po yan sa tabi ng pangalan ng ating channel, yung mga kwento ni Kabanong, meron doon join button. Pindot kayo doon, tapos pili lang po kayo kung anong membership ang kaya nyong pasukan. So actually ano po yan, less than 100 lang po bilang suporta at tulong po sa ating channel. So maraming salamat po once again. Ingat po kayo palagi mga kayanggaw, mga kabangers, no, sa mampanig ng mundo. Always take care, pray, at ito naman po muli si Kabanong nagsasabing, I love you all. See you sa next na ating video.